Tumawid sa malawak na mundo. Kakabuo ko lang bilang. Unang tao ng 10,000 katutubong lahi. At natuklasan kong may panganib sa lahi ng tao. Malupit na pinatay ng mga witches at lich ang lahi ng tao. 10,000 katutubong lahi ng tao ay lahat namatay. At higit pa, hinati ng mga banal ang kapalaran ng lahi ng tao. Sa huli, naloko ako ni Hongjun. Upang maiwasan na maging puppet ang mga tao ng Hong Huang. Noong nilikha ni Nuwa ang pangalan para sa mga tao. Ako mismo ang naunang nagbigay ng pangalan. Direkta niyang kinuha ang bahagi ng kapalaran ng mga tao ng Hong Huang. Dahil dito, nabawasan ang sansa ni Nuwa na maging santo. Agad niyang pinagawa sa mga tao na sambahin siya bilang banal na ina. Para mapunan ito. Ngunit sa isang iglap, naagaw ko ang pinakamahalagang bahagi ni Nuwa. Huwag mong hayaan na sambahin ka ng tao. Talagang nakainis kay Nuwa yon. Chuyan, bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Yuko at magpasalamat sa akin bilang banal na ina ng tao. Lene, bakit kailangang sambahin ka ng tao bilang banal na ina? Ang tao ay nilikha ko. Ako ang nagbigay sa inyo ng buhay. Kung hindi ako, sino pa ang sasamba sa akin? Tama ka dyan. Ikaw ang nagtatag ng lahi ng tao. Pero ikaw rin ang magpapasanto sa kanila. Sa huli, kapwa lang tayo nagkakaroon ng kapakinabangan. Kaya hindi utang ng tao sa iyo ang kanilang pagkatao. Chuyin, nilalayo mo ba ang ugnayan ng tao at ni Nuwa? Kapag naging totoo ang pahayag na ito, matapos maging banal si Nuwa, wala nang kaugnayan ang lahing tao sa kanya. Huwag kang magbitiw ng walang katotohanan, Chuyan. Ito ay nakatakda na. Ang aking kapalaran ay nasa aking mga kamay, hindi sa langit. Ang landas ng lahing tao ay sila mismo ang magpapasya. Bakit kailangan mong magkalat ng mga kasinungalingan? Walang hiya ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga nilikhang tao ko ay hindi nakikinig sa akin. Ano ba to? Isang salita ko lang, tuluyan ng nagalit si Nuwa. Diretso niyang pinagsaluhan ng aking lakas. Nais niyang puksain ako. At gumawa ng isa pang tao. Inatak ni Nuwa. Agad na tinakpan ang lahat sa harap. Ngunit biglang sumiklab ang isang sinag ng liwanag sa itaas ng mga tao. Hindi. Paano nangyari ito? Nabaliktad ako. Ano bang nangyayari? Si Taiking ay mas lalo pang lumaki ang mga mata, na nakatingin sa akin ng hindi makapaniwala. Ang daan ng langit ay nagproprotekta sa lahi ng tao. Paano nangyari ito? Ang kapangyarihan ng daan ng langit ay nagproprotekta sa lahi ng tao. Ano na ang mangyayari sa akin upang maging banal? Kaya ba't ang aking landas patungo sa kabanalan ay naputol? Hindi pwede. Isang bungkus ng dugo ang lumabas. Nasaktan ang puso ni Nuwa. Ang ibang walang hanggan na makapangyarihan ay nagulat sa tanawing ito. Nasaktan ang puso ni Nuwa. Bumaba ang lakas. Mahirap maging banal. Mahirap maging banal. Pinoprotektahan ng langit ang lahi ng tao. Paano maaaring mangyari ito? Kahit sa maputing mukha niya ay may bahid ng berde at pula. Ang pagiging santo niya ay may malaking kaugnayan din sa tao. Ang tao ni Nuwa ay pinagpapala ng langit at lupa. Naganap na ang malaking bagay. Hirap nang baliktarin pa. Hanapin mo ang paraan para igalang ka bilang lola ng tao. Kung hindi, mahirap patunayan ang daan. Ang malakas na kulog ay umaalingaw sa puso ni Nuwa. Nuwa ay labis na nagulat. Talaga bang kailangang magpasensya muna ako? Chuyan, ano ang dapat gawin para mapasamba ako ng tao? May tatlong tanong ako. Kung magagawa mo ito, tiyak na iginagalang ka ng mga tao bilang banal na ina. At palaging nasa iyong panig sila. Kung hindi mo magagawa iyon, huwag mo na akong sisihin sa pagputol ng iyong sagradong pagkakataon. Ikaw na isang tao, isang langgam sa gusali. Nagmamaliit ka pa sa mga disipulo ng daan na Diyos. Ano ang masasabi mo? Unang tanong. Kung igagalang ka ng lahing tao, magsisilbi ka bang tagapagtanggol ng lahing tao hanggang sa walang hanggan? Ang Chuyan ay bagong isinilang lamang. Bakit alam niya ang walang hanggan? Ang lahing tao ay nilikha ko. Tamang-tama na ipagtanggol ang lahing tao. Siyempre, ipagpatuloy ang pagtatanggol sa lahing tao. Kung talagang tagapagtanggol ng lahi ng tao, hindi sana ganito kalupit ang lahi ng tao sa ilalim ng mga sumpa ng lich. Hindi sana sila nagdusa ng ganito. Hintayin mo. Nagsimula na akong maghukay ng pangalawang bitad. Pangalawang tanong. Bagamat ikaw ang lumikha sa lahi ng tao, ngunit ikaw ay para sa lahi ng mga demonyo. Kung ang mga demonyo ay magpatayan ng mga tao, ikaw ba ay agad nakikilos upang protektahan ang mga tao at parusahan ang mga demonyo? Nabaliw na itong batang ito, na humihiling na parusahan ng Nuwa ang mga demonyo. Hindi ba niya alam na si Nuwa ay isa sa mga demonyo? Bodong insekto, nangahaspang ipagsabuatan ang mga demonyo para sa kamatayan. Buhok na hayop. Ang kalikasan ay nilikha ng aking ama na Diyos. Hindi ba nagsasalita ang aming lahi ng mga shaman? Ano ka ba? Sobra na ang pang-aabuso mo. Sobra na ang pang-aabuso ko sa'yo. Ano ang magagawa mo sa akin? Mukhang muling mag-aaway ang mga shaman at mga undead. Biglang lumitaw ang isang simbolo ng Taichan. Pinigilan ang mga lich. Tumigil kayo, malapit nang maging santo si Nuwa. Sino ang may lakas ng loob na manggulo? Huwag mong sisihin ako kung ako'y magiging walang awa. Kung ang mga demonyo ay magpapatayan sa mga tao, tiyak na ako'y tututol. Si Nuwa ay may mga plano rin. Ngunit hindi ako nakikialam sa mga ito. Hukay na ang balon. Ang huling hukay. Ang pinakamahalaga. Sige, may isa pang tanong.
Kung balang araw may ibang makapangyarihang tao na magpaplano laban sa tao, ikaw ba ay tutulong sa tao na hindi mapagsamantalahan? Kahit na ang kalaban ay isang santo. Anong ibig sabihin ni Chuyan sa mga salitang ito? Hindi kaya nalaman ni Chuyan ang ilang mga hinaharap ng tao? Nagtataka rin si Hongjun sa Purple Cloud Palace. Pakiramdam niya ay may mali sa nangyayari. Agad siyang nagsimulang magbasa ng palatandaan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na kailangang alamin ang ibig kong sabihin. Sagot mo lang kung o hindi. Alam ko na. Bagamat ang lahing tao ay pangunahing tauhan ng langit at lupa, simula pa sa kanyang pagsilang, siya ay pinaplano na. Ngayon, hawak ko na ang kahinaan ni Nwa. Kung hindi ko makuha ang sapat na benepisyo, tiyak na hindi ako bibitaw. Ano ang ibig sabihin ni Chuyan? Hindi ba't sa hinaharap ay magkakaroon pa ng mga banal na magpaplano laban sa lahing tao? Bakit naman? Mga maliit na insekto lang. Paano nila mapapansin ang mata ng santo? CJ, pumapayag ako. Kung sakaling may ibang plano laban sa tao sa hinaharap, tiyak na sasagipin ko sila. Kahit ang mga tao, kahit ang mga santo, hindi magiging exempted. Talaga ba? Naglakas loob ka bang manumpa? Anong balak ng batang ito? Nagmamalaki siyang magpapanumpa kay Nwa sa kanyang maliit na katawan. Siyempre, siya ay magiging isang banal sa hinaharap. Hindi makapaniwala ang lahi ng tao na kayang labanan ang hinaharap na 6 na banal. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Chuyan, ikaw. Hindi mo ba ako pinapapaniwalaan na kailangan kong manumpa? Tama, kailangan mong manumpa. Kung hindi, hindi ka magiging banal ng mga tao. Hindi mo rin makakamit ang kabanalan. Pinapapaniwalaan mo akong manumpa. Alam mo bang ako ay magiging banal sa hinaharap? At malapit na akong maging banal. Hindi mo ako pinapapaniwalaan na manumpa. Pwede mong hindi magmakaawa. Hindi kita pinipilit. CJ. Nangangako ako. Basta't ang tao ay magtawag sa akin na banal na ina. Handa akong gawin. Sandali lang. Chuyan, ano na namang gagawin mo? May problema sa sinabi mo. Ang sinasabi ko ay isang pangakong pang-espiritu. Dapat ganito ang sabihin mo. Ngayon ay nagtatag ako ng isang pangakong pang-espiritu dito. Kung ang tao ay magpapakita ng pagsamba sa akin, ako ay magpapala sa kanila. Kung ang mga demonyo ay magtatangkang sumalakay sa tao, ako ay lalaban upang hadlangan sila. Mahigpit na parusa. Sa hinaharap, kahit sino pang maglakas loob na magplano laban sa tao, si Nwa ay tiyak na poprotektahan ang tao mula sa panloloko. Kung hindi, mawawala ang kanilang kaluluwa at espiritu. Kahit pa magkasanto pa sila. Mananatiling epektibo. Anak, sobra ka na. Chuyan, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Masyado kang mapangahas na pilitin ang aking lahi ng mga demonyo. Si Nwa ay nagbigay ng ganitong sumpa. Ngayon din, wawasakin kita. Mga insekto ng lahing tao. Sa araw na ito, tiyak na magkakaroon tayo ng usapan. Hindi maganda. Lene. Mga batang ito, kailangan kong makipagkumpetensya sa iyo bago tayo maghiwalay. Tumigil ka. Kanina lang ang suntok. Isang suntok. Napagwasak na nito ang swerte ng mga demonyo. Ano? Paano nangyari ito? Ano ba talaga ang uri nitong nilalang na ito? Kahit ang sangking ay nalilito. Hindi ba't nahuli na ng tuluyan si Shan Minwa? Hahaha. Magaling ang ginawa ni Chuyan. Nasa likod mo ang aming tribo. At ako, si Ancestor Minghe. Chuyan, gawin mo lang. Itong mga matatandang may balahibo. Matagal ko nang gustong ayusin ito. Lene, sanggunian ng mga mangkukulam. Matandang ninuno ng ilog ng mga patay. Hinahanap niyo ang kamatayan. Tumigil kayong lahat. Liwanag. Chuyan, tinuturuan mo akong gumawa ng mga bagay. Ito ay nagtuturo sa iyo kung paano gumawa ng mga bagay. Mayroon ka bang opinyon? Nang marinig ito, halos mabaliw na si Nwa. Diretso niyang hinawakan ang kanyang ulo at mariing pinigay ito. Ngunit parang hindi pa rin ito sapat para makabawi. Maya-maya, isang kamay ni Nwa ay naging pangklaw. Agad na tinakpan ng langit at araw. Diretso siyang humawak sa langit. Isang salakayin ng emperador at nagbigay ng matinding suntok. Dito lang nakaramdam ng ginhawa si Nwa. Sige, susundin kita. Nangangako ako. Ngayon dito, ako'y nanunumpa. Kung sakaling sumamba ang sangkatauhan sa akin, bigla na lang nakita sa itaas ng siyam na langit. Dumating ang purple na kidlat. Direktang tumama sa ulo ni Nwa. At siya ay napinsala. Nasa bingit ng pagkasira si Nwa. Ito na sana ang kanyang araw ng pagkasanto. Ngunit siya ay tinamaan ng kidlat. Tumahimik ka. Kumilos na ang Red Army. Noong una, nang lumabas ako, naramdaman ng Red Army na may kakaiba. Kaya't patuloy silang nag-isip. Pero naramdaman nilang hindi nagbago ang Master. Kaya't hindi sila kumilos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila makakapagpigil. Sa sandaling nagbigay ng sumpa si Nwa, biglang sumuka ang dugo ng veterano. Nagbago ang itsura niya ng husto. Malapit nang mabago ang lahat. Hindi na siya makaupo pa. Tumahimik ka. Sa ibabaw ng langit. Ang lila na enerhiya ay dumating mula sa silangan ng 30,000. Maraming gintong linya ang lumilitaw. Isang anino ang unti-unting lumabas. Napapalibutan ng walang hanggang gintong liwanag at enerhiya. Bawat hakbang, lumulutang ang lotus sa ilalim ng paa. Lumabas na ang katawan ni Hongjun.
Sinua at ang tatlong sagrado. At pati na rin ang dalawang banal sa kanluran, lahat ay bumabati. Mga disipulo bumabati sa guro. Bumati sa Dao Ancestor. Kahit ang mga karaniwang halimaw ay nakaluhod sa lupa. Ito na ba ang anyo ng pagdating ng banal? Nabigla ako sa tanawin ito. Talagang karapat-dapat na pinakamalaking boss ng Primordial. Sa kanyang pagdating, walang katapusang nilalang ang bumabati. Ngunit may dalawang pagbubukod. Iyan ang tungkol sa lahi ng mga mangkukulam at sa akin. Ang lahi ng mga mangkukulam ay tanging para kay Pangu. Naniniwala ako na ang aking kapalaran ay nasa aking mga kamay, hindi sa langit. Wala ring pakialam si Hongjun. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nwa at nagsabi, Nwa, ang pangako sa daan ay hindi dapat basta-basta. Halos nagkamali ka ng malaki. Nauunawaan ng disipulo ang pagkakamali. Si Nwa ay natakot din. Dahil sa sandaling iyon ng kanyang pangako. Naramdaman ni Nwa ang isang nakakatakot na walang katapusang karma na papalapit sa kanya. Ang karamang ito ay napakalakas. Baka kahit ang mga banal ay hindi makakaiwas dito. Buti na lang at nahinto ito ni Hongjun. Kung hindi, tiyak na patay na si Nwa. Chuyan, Niwa ang lumikha upang maging santo. Ang mga tao ay iginagalang si Niwa bilang ina ng mga santo. Ito ay tadhana ng langit. Bakit mo nilalabanan? Ang malakas na inay ng kulob ni Hongjun. Nang marinig ko ang salitang ito, tumingin ako ng diretsyo pataas. Si Hongjun ay may puting buhok na lumilipad. Sa kanyang kamay, ang alikabok ay lumilipad sa tabi. Nakaputing kasuotan. Mukhang may aura ng isang Diyos. Ngunit nauunawaan ko na ang matandang ito sa harap ko ay hindi mabuti. Maaaring sabihin na ang lahat ng kasamaan sa Hong Huang ay gawa ng matandang ito. Nakita na ang pinagmulan ng tadhana. Si Nwa ay lumikha ng lahi ng tao. Ngunit dahil din sa pag-akyat ng lahi ng tao sa kabanalan, ito ay walang iba kundi ang palitan ng interes sa pagitan ni Nwa at ng lahi ng tao. Parehong panalo ang dalawang pani. Sobrang labis ang sinabi ng pinagmulan ng langit. Ang mga mata ni Hongjun ay bahagyang kumurap. Tinawag ko siyang pinagmulan ng langit. Hindi ito ang pinagmulan ng daan. Sa madaling salita, aaminin ko lang na si Hongjun ang pinakamataas na boss ng daang langit. Tungkol sa daang lupa at daang tao, hindi ko kinikilala si Hongjun. At ang ibig sabihin ng sinabi ko ay napakalinaw na. Ito ay upang putulin ang hinaharap na ugnayan ng lahing tao at ni Nwa. Kapag napatunayan ang dahilan na ito, sa oras na maging banal si Nwa, ang araw na makipaghiwalay sa tao, hindi pwedeng mangyari yan. Biglang naging gintong liwanag ang mata ni Hongjun at diretsyo nitong tinutok sa akin. Pero sa susunod na sandali, niyayakap niya ang kanyang noo. Kakaibang bagay. Bagamat maayos ang lahat, bakit hindi ko pa rin maintindihan? Totoo bang isang kakaibang sitwasyon ito? Nakita ng lahat ang ekspresyon ni Hongjun. Isa-isa, ang puso nila ay umabot na sa lalamunan. Nakita si Hongjun na nagbilang ng daliri. Ngunit wala siyang makitang anuman. Hindi pwede. Kailangan talagang alamin ito. Kung hindi, magkakaroon ng malaking problema. Noong una, ang tatlong tanong ko. Nakausap na ang malaking takbo. Parang alam ko na kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Si Hongjun ay nananatiling nakatayo. Ngunit ang kanyang espiritu ay pumasok na sa daloy ng kapalaran. Nais na silipin ang aking lihim sa harap. Ngunit sa sandaling iyon na siya ay humipo. Nagbago ang mukha ni Hongjun. Hindi maganda. Sa mahabang daloy ng kapalaran. Sa sandaling kailan lang ni Hongjun ang kapalaran ng tao. Bigla niyang nakita ang isang napakalakas na puwersa na sumalubong na parang pagbaha at pagbagsak ng mga bundok. Sa malalim na bahagi ng kapalaran ng tao, unti-unting lumitaw ang isang anino ng isang dambuhalang nilalang na parang langit. Sa isang iglap, ang kanyang lakas ay nilalampasan ang lahat. Paano nangyari ito? Sa ibabaw ng kawalang hanggan. Umiwas si Hongjun ng isang hininga ng dugo. Ang gintong dugo ay nagkalat sa kalawakan. At naging walang hanggang espiritu. Bakit ganito? Ang tagapaglikha ng daan ay umuubo pa ng dugo. Anong nangyayari? Hindi kaya ito gawa ni Chuyan mula sa tao? Anong ginawa niya talaga? Ang walang hanggang kapangyarihan ay nakabibighani. Muling binigyang pansin ang tao. Guro, ayos ka lang ba? Nagbago ang mga mukha ng 6 na disipulo. Agad nilang tinanong. Yan unti-unting binuksan ang mata. Matapos humina ng malalim, saka siya nagsalita. Walang anuman. Ngunit sa kanyang kalooban, siya ay nagulat. Ano ang nangyari kanina sa daloy ng kapalaran? Ano ba talaga ang anyong iyon? Tiyak na hindi ito isang nilalang. Kung hindi ito nilalang, ano ito? Ako ay naging guro ng daan. Nakaharap sa pagsalungat ng kapalaran. At hindi man lang nakita ang kapalaran ni Chuyan. Hindi lang iyon. Pati na rin si Hongjun ay nahawahan ng sanhi at bunga ng lahing tao. Talagang nagulat si Hongjun dito. Siyempre siya ay ang patriarka. Hindi dapat mahawahan ng sanhi at bunga ng Hong Huang. Ngunit bakit siya ay nahulog sa sanhi at bunga ng lahing tao? Sa katunayan, walang sinuman ang nakaligtas sa sanhi at bunga. Kundi ang mga banal ay masyadong malakas kaya't hindi maabot ng sanhi at bunga. Ngunit kung ang sanhi at bunga ay masyadong malaki, kahit ang mga banal ay madadamay. Sa labanan ng daan at demonyo, si Hongjun at ang demonyong pinuno na si Lohu ay naglaban, na nagdulot ng pagkawasak sa kanluran. Ngayon kahit naging santo na siya, ang karma ni Hongjun ay nandoon pa rin. Ito ang pagbagsak ng malakas na panahon. Kung hindi, bakit magkakaroon ng malaking pag-usbong ng Budismo sa hinaharap? Ito ay dahil kay Hongjun upang mabayaran ang karma. Chuyan. Malakas ang boses ni Hongjun na parang kulob at sinabi niya, ang tao ay nilikha ni Nwa. Ito ay kalooban ng langit. Ang pangalan ng lahing tao ay kinuha mo na. Ang posisyon ng banal na ina ay para kay Nwa. CJ, hayaan munang magbigay ng sumpa si Nwa. Kung hindi, tiyak na hindi magpapakita ang lahing tao sa banal na ina. Basta't hindi ako susuko. Kahit dumating pa ang hari ng langit, hindi ako bibigay. Ang malakas sa panahon ng kalawakan ay biglang natakot na hindi makalakad ng matatag. Ito ay ang dakilang ancestor ng Dao. Hindi mo pa rin binibigyan ng respeto ang dakilang ancestor ng Dao.
Chuyan, tumigil ka na sa kabastusan. Sobra ka ng padalos-dalos. Magtapang-tapangan kang hindi magpakita ng galang sa guro. Sa isang iglap, pumutok ang 6 na disipulo ni Hongjun. Sobrang hindi katanggap-tanggap itong si Chuyan. Ngunit agad siyang pinigilan ni Hongjun sa isang tingin. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. 5 ang daan ng daang. 49 ng tiyanyan. Umalis ng 100 upang bigyan ang lahat ng nilalang ng isang pagkakataon sa buhay. Chuyan, nakuha mo na ang gusto mo. Bakit mo pa kailangang putulin ang huling pag-asa ni Noah? Sobra ka na. Sobra na ba? Umiti ako at sinabi. Nais ko lamang na humingi ng kapayapaan para sa mga tao. Basta't walang masamang balak sa puso. Kahit na magbigay ka ng sumpa, ano ang masama doon? Ngayon ikaw ang humaharang. Hindi pinapayagan si Noah na magbigay ng sumpa. Hindi ba talagang may masama kayong iniisip? Chuyan, ikaw ay labis na mapaghambog. Hindi na kayang pigilin ni Hongjun. Ang mga salitang ito ay direktang tumama sa kanyang baga. Ako ay isang banal. Hindi ka ba pwedeng lokohin? Ngunit si Chuyan ay ngumiti lang ng nakatawa. Sa buong Honghuang, siya lang ang pinakamatindi magplano. Ngayon, may audacity pa siyang sabihin na hindi siya nagkakalokohan. Nagsisinungaling ka ba? Hayaan mo si Noah na magdeklara ng sumpa. O kaya naman, ikaw ang magdeklara ng sumpa, pareho lang naman. Sobrang pang-aabuso. Hindi na nakayanan ni Hongjun. Ako ang patriarka ng daan. Paano ako basta-basta mangako? Kung ganun, wala na tayong pag-uusap. Itinaas ko ang aking mga kamay at nagpatuloy. Sa lahat ng sinasabi, ayaw niyong mangako ng sinseridad. Huwag mo na akong sisisihin kung magwawala ako. Humarap ako sa likod at malakas na nagsalita sa mga tao mula sa langit. Kami ay para sa lahi ng tao. Dapat naming palakasin ang sarili, maging independent. Hindi kami susuko sa mundo. Hindi kami sumasamba sa mga espiritu o Diyos. Ang landas ng lahi ng tao. Sa sarili nilang paraan nila tatahakin. Simula ngayon, ako si Chuyan. Bilang tao, biglang nagkaroon ng kulog sa langit. Napaangat ang balbas ni Hongjun. Chuyan, akala mo ba talaga na wala na akong ibang paraan? Ngunit ako'y gumiti lang at nagsabi. Naniniwala ako na meron ka. Kaya subukan mo na. Kahit gaano pa kahusay si Hongjun, hindi niya kayang isuko ang script na hawak niya. Lalo pang nahawakan niya ang 7 pulgada ng chows. Galit na galit si Hongjun, nakagat ang ngipin. Mabilis ang kanyang pag-isip, nagbabalak at nag-isip. Gusto niyang makuha ang maraming benepisyo nang hindi binabago ang kabuang sitwasyon. Matapos ang matagal na panahon, sa kanya sinabi. CJ, Chuyan, maaaring hindi na kailangang sambahin si Noah bilang banal na ina ang lahi ng tao. Ipagkakatiwala mo sa iyo ang pagtuturo sa lahi ng tao. Maaari kang maging isang dakilang guro ng lahi ng tao. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nagulat din ako. At meron pang ganitong magandang balita. Ang walang katapusang kapangyarihan ay talagang nakakagulat. Ang 6 na disipulo ng Daozu ay talagang naguluhan. Hindi ba talagang nakipagkompromiso si Hongjun? Ngunit ang mga sumunod na salita ni Hongjun ay halos nagpasigaw sa akin. Ang aking 6 na disipulo. Ikaw ay isang matanda ng lahi ng tao. Maaari kang maging ika-7 disipulo ko. Sa hinaharap, maaari kang maging banal. Para sa mga tao, isang banal na tao. Pagkatapos sabihin ito, ang mga makapangyarihang nilalang sa malawak na mundo ay nagulat at nagulat muli. Sobrang galing ni Chuyan. Kinuha pa ang pagkakakilanlan ng disipulo ng Dao Ancestor. Sa hinaharap, maaari siyang maging banal. Kahit na ang Sun King. Si Noah, si Jain at Sunti ay nagbago ang mukha. Hindi pwede, Guro. Sumigaw si Noah ng may pagkaabalang boses. Guro, kung hindi ako sasambahin ng mga tao bilang banal na ina, paano ako magiging banal? Tumahimik ka. Si Hongjun ay nahirapang huminga rin. Hindi ba't ito ay tungkol sa paglikha ng tao? Kahit ganito kaliit na bagay, nagkamali pa. May dahilan ka pa. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at nagtanong. Chuyan, ano sa tingin mo? Ngunit umiling ako. Sa tingin ko, wala namang anuman. Sa pagitan ng mga sandali, muling natakot ang maraming makapangyarihan sa malawak na mundo. Baka may problema itong si Chuyan. Isang nilalang na magiging banal sa hinaharap. Hindi mo lang basta ito isusuko. Chuyan, nagsagawa na ako ng hakbang pabalik. Ano pa ang gusto mong mangyari? Nagalit si Hongjun. Nakita lamang na walang hangin sa paligid. Ang kanyang robe ay lumilipad. Hongjun, ayokong maging iyong disipulo. At ayokong ang lahing tao ay mapagsamantalahan niyo. Maliban na lamang kung ikaw ay manumpa. Kung hindi, walang posibilidad na umatras ang lahing tao. Kahit na mapuksa ang buong lahi ng tao. Hindi kami magpapatalo ng kahit isang hakbang. Seryoso ang aking salita. Alam kong ang iniisip ni Hongjun. Kapag pumasok ka sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa oras na yon, kung ano ang gusto ni Hongjun, yun ang gagawin niya. At magiging santo pa. Pang-akit lang yan, umalis ka na. Pagsasanay sa daan ng mga Diyos, pagputol ng katawan para maging banal. May mga mahika ka ba sa iyong katawan? At kailangan pa ng Hongming Purple Key. Mayroon ka bang ganoong bagay? Basta't hindi ka tanga. Sa isang tingin, ito ay isang patibong. Bodong. Malakas na tinig ni Hongjun. Chuyan, paulit-ulit mong ginagawa. Sasabihin ko na sa'yo, kailangan kitang parusahan. CJ, tara na. Sino nang matatakot? Para sa kinabukasan ng tao. Hindi tayo pwedeng magpaubaya. Kahit kaunti, hindi pwedeng mangyari. Sumpa. Nagalit si Hongjun at pinisil ito ng isang kamay. Sumabog ang nakakatakot na kapangyarihan ng banal.
Ang buong kalangitan ng Hong Huang ay puno ng galit ng banal. Isang grupo ng mga langgam, nangangarap na kontrolin ako. Ngayon, wawasakin kita. Tumingin lamang sa mga ataking puno ng batas na biglang bumaba. Diretsong papunta sa akin. Sa oras na yon, biglang sumabog ang kapangyarihan ng kalangitan. Ang mga tao ng sinaunang panahon ay ligtas at walang pinsala. Ngunit si Hong Jun ay patuloy na umatras. Ano? Diyos ko, kahit ang Diyos ng daan ay hindi nagawang mapatay si Chuyan. Paano ito pwedeng mangyari? Anong uri ba ang ginawa ng nakababatang kapatid ni Nwa? Yan ay galit na galit pa nga. Diyos ng langit. Ang batang ito ay sobrang kakaiba. Kailangang puksain. Kung hindi, magbabago ang takbo ng mundo. Patuloy ang sakuna. Nakipag-ugnayan si Hong Jun sa daan ng langit. Pagkatapos, nakita na lamang na may lumitaw na gintong gulong sa ulo ni Hong Jun. Iyon ay yuhua na pabalat. Diyos ko, ang patriarka ng daan ay talagang naglabas ng yuhua na pabalat. Iyon ay isang kagamitan ng patriarka ng daan, na nagdadala ng kapangyarihan ng daan ng langit. Tapos na si Chuyan. Lahat ng makapangyarihang nilalang sa walang hanggan ay nagulat. Isang maliit na langgam. Nagsusubok na hamakin ang kapangyarihan ng langit. Chuyan, sobrang bata ka pa. Sa itaas ng kaharian ng mga demonyo. Si Dijun at Dong Huangtai ay nagmamalaki at nagagalak sa kanyang kapahamakan. Isang maliit na langgam. Hindi alam ang bilang ng mga araw. Nakangarap na manirahan sa makapangyarihang 7 pulgada. Ngayon, ang guro ay kumilos. Ang batang ito ay maaaring mapuksa. Si Taiking ay malamig na ngumiti rin. Mukhang ang pagkakataon niyang maging banal ay narito pa. Nakita lamang na si Tongtian ay humakbang pasulong at nagsabi, Chuyan, mag-back off kayo bawat isa. Mahalaga ang pagiging santo. Ako ang magagarantiya. Kung maging santo ako balang araw, siguradong poprotektahan ko ang iyong lahi. Anong tingin mo? Sa pag-akyat sa langit, kinukuha ang buhay ng kalikasan. Dahil ang lahi ng tao ay lumitaw. At nakatanggap ng proteksyon mula sa langit. Talagang hindi ko kayang makita ang bagong lahi ng tao na mawala. Kaya ako nagsalita. Kasabay nito, ang walang katapusang mga nilalang sa mga sinaunang panahon ay narinig ang mga salita ni Tongtian. At nakaramdam din ng dakilang layunin ni Tongtian. Chuyan, narinig mo ba ang mga salita ni Tongtian? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung hindi, huwag mong sisihin ako sa pagpatay sa iyo. Ang liwanag ng bituin ng paghubog ni Hong Jun ay sumiklab na. Makikita ang mga batas ng langit na napakakitang-kita. Napakalaki ng pagkakataon na. Mawawalan ako ng pasensya at papatay. Umiti ako ng bahagya at tumingin kay Tongtian. Masyado kang magalang, kaibigan Tongtian. Sa ganitong kabutihan, nagpapasalamat ako, Chuyan. Ngunit ang usapin ng lahing tao ay napakahalaga. Hindi ako maaaring umatras. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hong Jun. Malalim na huminga siya at malakas na nagsalita. Kailangan nating gumawa ng isang sumpa. Ang lahing tao ay handang sumamba kay Nwa bilang banal na ina. Kung hindi, mas pipiliin ng lahing tao na maglaho ang kanilang kaluluwa. Ayaw din yumuko. Kahit nakaunti, hindi pwede. Matapang. Isang sigaw mula kay Hong Jun. Nakita na lang na ang hari ng paglikha ay biglang bumagsak. Chuyan, dahil ayaw mong umatras, kaya't papatayin kita. Hong Jun gamit ang batas ng langit upang puksain ako. Sa isang iglap, nakipag-ugnayan ito sa kapangyarihan ng proteksyon ng langit. Ang dalawang panig ay nagsalpukan, nagbuga ng nakakatakot na lakas. Nwa, Sun King, Western Giant Zhangtai, at ang walang katapusang kapangyarihan ng Chaos. Sa sandaling iyon, siya ay nabulunan ng dugo. Chuyan, mamatay ka na. Bigla na lang. Nakita ko ang kapangyarihan ng langit na pinilit na wasakin ni Hong Jun. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang amoy ng kamatayan. Gusto akong patayin. Sige, dumating ka na. Kami, ang mga tao ng Hong Huang, hindi natatakot sa kamatayan. Nakikita si Chuyan na direktang ginagamit ang kapalaran ng tao. Gamit ang hawak niyang kontrol sa kapalaran ng tao. Nagpapakita ng isang lawak na katawan ng batas. Bakit siya? Nagbago ang kulay ni Hong Jun ng malaki. Isang dambuhalang anino ng kapalaran na nagpakita sa ibabaw ng kanyang ulo. Ito mismo ang dambuhalang nilalang na nakita ko sa ilog ng kapalaran. Ganun na. Ito pala ang kalooban ng mga susunod na henerasyon ng tao. Hindi pwede. Kailangan alisin si Chuyan. Kung hindi, delikado ang kalikasan. Direktang pinatumba ng hari ng kapalaran ang butterfly. Lumayas ka na. Nakikita ko lang ang anino ko na nakangisi at nakakapit sa kamao. Matinding tinamaan ang Diyos ng langit na butterfly. Sa 9 heavens, ang sirang ay natitira na lang isang butil. Maaari lamang makabuo ng isang tao. Ang mga tao sa dakilang panahon ay nagsilang na. Naramdaman na ng langit ang reaksyon. Isusugal ang isang pagkakataon na ito. Pinagsasama-sama ang enerhiya ng 100,000 likas na tao. Kasabay ng pakikipaglaban kay Hong Jun hanggang sa kamatayan. Nagtaya na hindi talaga maglakas loob si Hong Jun na pumatay ng todo. Nalipulin ang lahat ng tao. Kailangan ng oras para sabay-sabay na magsuka ng dugo ang buong lahi ng tao. Ang aking presensya ay tila humina rin. Gayon din, ang butterfly ng paglikha ay naibalik din. Si Hong Jun ay nagsuka rin ng dugo. Bakit ganito? Itong gago na ito ay nag-ipon ng buong kapalaran at lakas ng 10,000 tao sa tao. Upang makipaglaban sa akin. Gusto niyang mamatay kaming magkasama. Natatakot si Hong Jun. Muling naramdaman niyang mali ang pag-aakalang maliit ang tao. Gamit ang Jade Butterfly ng Fate. Para redirect ang kapangyarihan ng langit. Basta't magbabayad siya ng kaunting halaga. Walang problema sa pagpatay kay Chuyan. Kung hindi sana siya basta-basta kumilos. Ngunit hindi ko inasahan na si Chuyan ay may kakayahang pag-isahin ang buong lahi ng mga tao. Basta't patay na ko ni Hong Jun. Iyon ay katumbas ng pagpatay sa lahat ng tao. Kapag ang lahi ng tao sa Hong Huang ay pinatay, magbabago ang takbo ng mga pangyayari. Hindi ko sinasabi na babagsak ang langit. Ngunit tiyak na magkakaroon ng malaking kaguluhan. At talagang hindi kayang tiisin. Chuyan,
Si Hongjun ay muling nagsuka ng dugo. Ito ang presyo ng pagwasak sa proteksyon ng daan ng lahi ng tao. Maraming makapangyarihan ang nakakita sa eksenang ito at hindi na alam kung ano ang sasabihin. Isang insekto na naglakas loob na saktan ang daan ng ama. Ano bang uri ito sa totoo lang? Halika. Halika at patayin mo ako. May dugo pa sa sulok ng aking bibig. Lalo akong naging baliw. Ang buhay ko ay nasa aking mga kamay, hindi sa langit. Kung nais ng langit na ako'y puksain, ako ang magpapahamak sa langit. Tadhana ng mga tao sa malawak na mundo. Ang mga tao ang may kapangyarihan sa kanilang kapalaran. Come on. If you have the guts, come and kill me. I laugh maniacally. Even though Inlay aura is weak. But that spirit and willpower are still as strong as ever. Zuyan, you bastard. Nagmamalaki kang hamakin ang guro. Ito ay isang malaking kasalanan. Chuyan, ikaw na salot. Nagmamalaki kang lumaban sa kapangyarihan ng langit. Hindi ka pa ba magpapakumbaba at aminin ang iyong pagkakamali? Taking, Yuanshi, si Jain at Santi ay nagalit sa akin. Dahil naglakas loob akong umatake kay Hongjun. Sino pa ang makakapigil sa kanya sa mundong ito? Kailangan siyang pigilin. Para sa kanilang dangal. Lalo na para sa kanilang pagsanto. Ngunit ako'y tumawa ng malakas. Ang inyong mapagkunwaring mukha. Ako'y labag sa batas. Hindi ko iginagalang ang tadhana. Ako'y isang kasalanan. Magandang sinabi. Ngunit hindi rin kayo mas mabuti. Direkta akong tumuturo sa Taiking. Ikaw ang Taiking. Ikaw ang pinuno ng mga disipulo sa Purple Cloud Palace, tama ba? Bah, sinasabi mong masama ako. Akala mo talaga na anong meron ka. Galit na galit si Taiking sa sinabi mo. Pero pinutol ko ang sasabihin niya at sinabi niya. Sa araw-araw, ang taas-taas mo tingnan. Akala mo talaga na ang laki ng boses mo, ano? Bakit hindi ka makipaglaban kay Tong Chan? Bakit hindi ka makipag-single sa Zuxian Sword Aray? Isa kang mapanlinlang na hypocrite at masamang tao. Ganap na sumabog ang walang hanggan at makapangyarihang mga nilalang. Nakangahas na insultuhin ang hinaharap na pinuno ng mga banal sa harap ng lahat. Chuyan, tumahimik ka. Ikaw ang tumahimik, gago. Anong nangyari? Nabisto na ang tunay na pagkatao, hindi na makaupo. Halika. Kung may lakas ka, sampalin mo ako. Kaya mo ba? Anong pakialam mo sa pagsanto ni Nwa? Bakit ka nag-inay dyan? Buwitter. Diretso akong magagalit sa Taking. Direct na pinakawalan ang buong Honghuang. Naging sobrang nakakahiya ang lahat. Magaling ang pagkakabash. Lolo ng River of Darkness. Ang mga witch at iba pa, pumalakpak at nagpasalamat. Ang ingay ay umabot sa buong Honghuang. Nakarating sa lahat ng walang hanggang buhay. Talagang pinasama ang mukha ni Taiking, parang pig. Chuyan, ikaw walang hiya. Maaari mo bang sabihin ang tungkol sa aking nakatatandang kapatid? Tingnan mo, papatayin kita. Biglang sumulpot si Yuan Shai. Ngunit agad kong itinutok ang aking sibat kay Yuan Shai. At ikaw, hindi ko pa nasasabi ang tungkol sa'yo. Akala ko ba't ka sumugod at sadyang magpapasakal? Ayos sasaklawan kita. Lahat ng buhay na nakakita nito. Parang si Chuyan ay gustong siraan ang buong kinabukasan ng mga santo. Yuan Shai, bilang isang tunay na pangu, nakapagpalit ka na sa daan ng mga diwata sa ilalim ng langit. Para mong nilalait mo si Pangu, ang Diyos na lumikha. Kung ako yon, diretsyo na sana akong mag-iyak at malulunod na lang. Ang walang hiya na ito. Sobrang pang-insulto sa sarili. Isang malaking paglabag sa batas. Si Yuanshi ay sobrang galit na galit. Chuyan, hinahanap mo ang kamatayan. Nasa kamay ko na ang Pangu banner. Pero hindi ako natatakot kahit kaunti. Subukan mo akong patayin. Ikaw na isang makitid ang isipan. Isang mapagkakaitan na tao. Hindi naman gwapo. Pero ang pangarap mo ay napaka-ideal. Akala mo sarili mong astig ka na. Sobrang mong minamaltrato ako. Chuyan, magmumura ka na lang dyan. Mainggit ka talaga. Bilang kapatid na mas mataas sa langit. Kahit na makipag-away, hindi ka talo sa langit. Wala kang talento na kasing taas ng langit. Ang puso mo ay mas maliit pa sa karayom. Ikaw sa ganitong anyo, ay hindi ka dapat makipag-usap sa akin. Isang bungkus ng dugo ang lumabas. Si Yuanshi ay biglang umatras ng ilang hakbang. Sobrang pang-aapi na ito. Muli, isang bungkus ng dugo ang lumabas. Si Yuanshi ay nahimatay sa galit sa lugar. Talagang nakakagulat ito sa buong mundo ng Honghuang. Kahit ang mga tao ay kayang saktan ang hinaharap ng mga banal hanggang sa sila'y mawalan ng malay. Talagang astig ang mga tao ng Honghuang. Chuyan, tumahimik ka. Hindi na nakapagpigil ang mga tagapagtanggap ng kanluran. Diretso na silang nagalit at nagmura. Ngunit ako, isang salita lang ang sinabi ko at wala silang masagot. Kayong dalawa, pigilan niyo ang chismis. Ayaw kong makipag-usap sa mga walang hiya. Isang malaking takbuhan ang nangyayari sa buong mundo. Hindi pa nagsimula ang mga ito sa pag-aaway. Ngunit naibalik na sila ni Chuyan. Magandang sinabi. Biglang may isang boses na narinig. Nagsalita na ang demonyong guro na si Konpeng. Kahit nagalit ako sa kanya. Pero talagang swak na swak ang sinabi ko sa kanya. Ang mga western na tao ay walang hiya, di ba? Magandang banat. Saksi ako, si Min Helauzu. Si Jain Zunti ay talagang walang hiya. Sa pagitan nila, maraming makapangyarihang tao sa Honghuang ang agad na tumayo at nagsalita. Halos sumuka ng dugo ang Kid Jain Zunti. Chuyan, huwag kang magbula. Kami ay mga disipulo ng Daozu. At higit pa, kami ay mga hinaharap na banal. Sa ganitong paraan, pinaparatangan mo kami. Wala ka na bang hiya? Nagalit ang tatlong katawan ng Kid Jain Zunti. Kahit na totoo ang lahat ng ito. Pero maaari bang sabihin ito? Tama ba? Nagsasalita ako ng kalokohan.
Sige lang. Ayaw ko sanang makipag-usap sa iyo ng marami. Pero kayong dalawa, mga kalbo, naghanap pa ng gulo. Kaya tutulong ako sa inyo. Sa pagitan yon, ang walang hanggang kapangyarihan sa kalangitan ay naintriga na. Muli na namang maghihintay ng balita. Ako'y nakatayo ng nakataas ang mga kamay, malakas na sumisigaw. Kayong dalawa, mga walang hiya. Pinipilit na agawin ang pagkakataon ng iba. At higit pa dyan, nananakot, nananakaw, nanlilinlang. Kapag nakakakita ng anuman na yaman, sinasabi mong may koneksyon ka rito. Bakit hindi ka pumunta sa Purple Cloud Palace at sabihin kay Hongjun na may koneksyon ka sa Purple Cloud Palace? Biglang tinawanan ng buong Honghuang. Kaya ang mukha ni Jijing at Sonki ay namumula na halos dugo na ang dugo. Nakikita ko na nakaturo ako sa dalawang tao sa kanluran. Nang may matinding galit na sabi, hindi pa ako nakakita ng ganitong kababuyan at kawalang hiyaan. Sa pagkakataong ito, buong Honghuang ay tuluyang sumabo. Chuyan, ang sinasabi mong kalokohan. Pinahahalagahan namin ang aming dangal. Chuyan, huwag kang manghikayat dito ng gulo. Nagrereklamo si Jintai. Pero sinasabi ko, talaga, may lakas ka bang magpahayag ng isang pangakong pamundo? Kung totoo ang sinabi ko kanina, kayong dalawa ay tiyak na mawawala. At hindi na makikita sa mundo. Kaya niyo bang gawin yan? Sige na, isa na namang nag-udyok na manumpa. Lahat ay tumingin kay Jane at Sonti. Ang kanilang mga mata ay nagsasalita. Talagang napakalakas ng enerhiya ng pag-akit dito. Hindi ka na makapagpahayag, di ba? Pero ako, kaya kong gawin ito. Lahat ng nilalang sa Honghuang, makinig kayo. Ngayon, ako si Chuyan, nanunumpa dito. Sa hinaharap kung ang kanlurang pag-akit ay mangahas na saktan ang lahi ng tao. Ako, ang unang tao sa Honghuang, si Chuyan, ay tiyak na wawasakin ang kanlurang templo. Wasakin ang tradisyon ng kanluran. Kung hindi, mawawala ang aking kaluluwa. Sa isang iglap, ang alon na ito ay umabot sa ruro. Tumahimik ka. Isang malakas na sigaw mula sa langit, na may kaunting inis na sinabi, Chuyan, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kahit na totoo ang lahat ng sinasabi mo. Pero siya ay disipulo ng guro. Ito ay isang malaking paglabag sa utos. Ang buong kalikasan sa paligid ay natawa. Nilingon ko si Tongshan pero hindi man lang binigyan ng respeto. Tongshan, huwag ka nang magpaliwanag dyan. Kung hindi ka lang tumulong sa tao at nagsalita ng ilang salita. Matagal na kitang hindi papansinin. Ikaw ay likha ng pangunahing espiritu ni Pangu, na nagdadala ng kabutihan sa pagbubukas ng kalangitan. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ka ng malaking ambag. Ngunit ikaw ay nagtangkang lumipat sa daan ng mga engkanto Sakswanmen. Ito ay isang malaking kawalang galang sa magulang. Sa gitna ng Sun King, ikaw ang may pinakamatibay na talento. Pero hindi mo maintindihan kung kailan ka niloloko. Kaya hindi na nakapagtataka na kinain nila ang iyong tradisyon. Chuyan, tumahimik ka. Biglang sumigaw si Hongjun ng malakas. Hindi na niya ako papayagang magsalita pa. Kagaya kanina, akala ko galit na galit siya kay Tongshan. Pero sa totoo lang, pinapaalalahanan niya si Tongshan. Ano ba to? Muling lumitaw ang hari ng mga paraiso. Ngayon, ang tunay na katawan ni Hongjun ay bumaba na. Chuyan, sobrang na to. Huwag mong akalain dahil nakolekta mo na ang 100,000 mga tao ng lahi ng tao. Hindi kita mapapatay. Muling tanungin kita. Mabilis, lumuhod ka at magdasal sa banal na ina. Kung hindi, tiyak na mamamatay ka. Talagang hindi na makapagpigil si Hongjun. Akala ko ay hayaan si Chuyan na maglabas ng sama ng loob bago makipag-usap. Ngunit hindi ito basta paglabas ng sama ng loob. Ito ay naglalantad ng lihim ng langit. Katatapos ko lang gisingin si Tongshan sa sandaling yon. Si Hongjun ay tumanggap ng babala mula sa tadhana. Dahil din sa sinabi kong iyon. Nakita ni Hongjun na may ilang bagay. Pero ang duda ay hindi malinaw. Pero sa puso ko ay tiyak na. Alam ng batang ito ang sobrang dami. Kailangan siyang pumatay. Ganun ba? Sige, ikaw ang pumatay sa akin. Naramdaman ko ang lakas ko. Kagabi ay ininsulto ko ang hinaharap na santo. Talagang nakapagpasaya ng sobra. Ang pagbibitiw ko ng mura ay direktang nagpasigla sa buong malawak na mundo. Kahit ang mga witchcraft tribe ay narinig na narinig. Nagtawanan at pumalakpak. Ang 12 pangunahing witch ay mas lalong natuwa at biglang nagsayaw. Makikita lamang sa ibabaw ng langit. Mabilis na nagtipon ng batas ng langit. Chuyan, talaga bang iniisip mo na hindi kita kayang patayin? Kamakailan, handa akong tiisin ang isang pagsabog ng pabalik. Nawala na ang proteksyon ng langit para sa iyong lahing tao sa mga sinaunang panahon. Nang lumabas ang mga salitang ito ni Hongjun, naging nagbago ang mukha ng buong sinaunang mundo. Naku, hindi ba talagang tapos na ang lahi ng tao? Kahit ang dakilang guro ay nagtanggal ng proteksyon ng langit para sa lahi ng tao. Hindi ba tiyak na mamamatay na ang lahi ng tao? Isa-isa silang nag-aalala. Nang maramdaman ko ito, nagulat din ako. Talaga nga. Ang proteksyon ng langit ay sa pilitang sinira ni Hongjun. Hindi nakapagtataka na kanina ay dumugo ang kanyang bibig. Sumpahing Hongjun, talagang napakahirap. Ang mga tao ay talagang may kasamang kapangyarihan ng langit na nagpoprotekta sa kanila. Kung hindi ako lumitaw, walang makakagalaw sa kapangyarihan ng langit. Ngunit nagkaroon ng pagbabago. Ayaw na rin ng langit na protektahan ang mga tao. Sinira ni Hongjun ang kapangyarihan ng langit sa katawan ng mga tao. Para mapawi ako nito. Kaya't hindi binigyan ng langit si Hongjun ng ibang parusa. Chuyan, nararamdaman mo na ba? Bibigyan kita ng isang pagkakataon pa. Yumuko at magpasalamat kay Nuwa bilang banal na ina. Maaari ka ring maging ikapitong disipulo ko. Sa hinaharap, maaari kang maging santo ng tao. Kung hindi, wala nang ibang paraan kundi ang burahin ka. Biglang nagbago ang kalangitan. Sa isang bahagi, ang liwanag ng mga gantimpala ay nagniningning. Sa kabilang bahagi, nagbukas ang mata ng parusa ng langit. Ang buong kalahating langit ay puno ng malakas na amoy ng pagkawasak. Lumabas na ang mata ng parusa ng langit. Tapos na. Si Chuyan, tiyak na patay na siya ngayon. Mata ng langit na paghihiganti, Diyosa ng kidlat. Siguro pipiliin ni Chuyan na maging disipulo ng Daozu. Sa wakas, siya ay maaaring maging isang banal ng lahi ng tao.
Sa hinaharap, makakapagbigay siya ng proteksyon sa lahi ng tao. Maraming nilalang ang nag-aalala. Taking Yuan Shai, kanlurang pagsasama, Zuanti, at Sinua. Sa oras na ito, lahat ay nakangiti ng malamig. Chuyan, ngayon alam mo na ang hirap, di ba? Hindi ka pa ba magpapaalam sa banal na ina? Chuyan, ito ang resulta ng pagsuway sa langit. Sa huli, ikaw ay mawawasak ng Diyos ng pagkawasak. Mawawala ang iyong kaluluwa. Chuyan, ikaw ba talaga ay nakaluhod o hindi? Ang boses ni Hongjun ay umalingaw sa kalawakan. Alam ko, sa sandaling ito, kayang-kaya ni Hongjun na patayin ang sarili niya. Pero hindi siya natatakot kahit kaunti. Talagang hindi ako takot. Paano? Hindi ka ba magpipilit na ako? Subukan mo nga. Matigas ang ulo. Dahil ayaw mong makinig. Ngayon, kailangan mong magpatira pa. Hindi ka man magpatira pa, kailangan pa rin. Nang sabihin ni Hongjun, bumaba ang salita. Diretso akong hahawakan ang gantimpala ng kabutihan. Pipilitin kong ipasok ito sa lahi ng mga tao. Masyadong maliit ang gantimpala ng langit. Hindi ito karapat-dapat sa aming lahi. Wasakin ko ito. Alam ko kasi, hindi dapat tanggapin ang gantimpala ng langit. Kapag tinanggap ito, kaya't nagkautang na ng bunga ng langit. Sa oras na yon, kahit ano pang mangyari sa lahing tao, hindi may iwasan ang bunga na ito. Sa oras na yon, ang lahing tao ay mahihirapan pa rin. Maging biktima pa ng mga plano. Maliban na lang kung wawasakin ang langit. Sa galit, ang kalooban ng lahing tao ay biglang sumiklab. Isang suntok ang nagwasak sa mga biyaya ng langit. Agad na nagbago ang mukha ng mga makapangyarihang nilalang sa walang hanggan. Ito ay mga biyaya ng langit. Sinabi ni Chuyan na huwag kaya't hindi na. Sayang, talagang sayang. Maraming tao ang nagdalamhati sa eksenang ito. Kung tinanggap ko ang mga biyayang ito, kaya mong maging isang banal na tao ng lahi ng tao ng direkta. Pero hindi ko gusto. Ano ang silbi ng maliit na pakinabang dito sa harap? Ang gusto ko ay mas maraming pakinabang sa hinaharap. Chuyan, mag-inat ka. Lalagnat si Hongjun sa sobrang galit. Tama nga, talagang naging mapusok ako. Anong magagawa niya sa akin? Sa puntong ito na tayo. Nagsimula na kaming mag-away. Hindi na rin ako magpapakita ng respeto kay Hongjun. Nararamdaman din ni Hongjun yon. Malinaw na nakita ko na ang plano ko ay nabisto na. Wala na akong pag-asa pang magpatuloy. Diretsong patayin. Kung ganun, sige, mamatay ka na. Ang galit ng Diyos ng pagkawasak ay umuungal na. Sa sandaling ito, lahat ng makapangyarihan sa malawak na mundo ay natatakot at nag-atras. Ngunit ako ay tumatawa ng malakas. Mas malakas pa sana ang dating. Hongjun, akala mo ba talaga na ang Diyos ng paghahatid ng kamatayan ay magpapabagsak? At tunay na mapapawi ako? Sobrang inosente mo. Chuyan, matigas ang ulo. Ngayon ay paparamihin ko ang iyong kaluluwa at espiritu. Kasabay ng pagbagsak ng Diyos ng paghahatid ng kamatayan. Maraming nilalang sa kalikasan ang nakaramdam ng pagdadalamhati para sa akin. Taking, Tongchen, Nua, Jain Zonti. Sa oras na ito, masaya silang tumatawa. Chuyan, ito ang presyo ng pagsuway sa amin. Ikaw ang nagdulot ng kapahamakan sa buong lahi ng tao. Ikaw ang tunay na salarin ng lahi ng tao. Bumagsak na ang Diyos ng pagkawasak. Agad na sumabog ang puwersa ng pagkawasak. Chuyan, mamatay ka na. Nakikita kong malapit na akong bumagsak. Bigla. Ngunit nakita kong ako'y lumuhod sa isang direksyon. Ano? Ano nang balak ni Chuyan? Maraming makapangyarihan ang naabala sa kakaibang eksenang ito. Noong nakaraan, wala akong takot sa kahit ano. Bakit ngayon ay nag-aalinlangan ako? Si Hongjun ay nagulat din. Hindi ba't naisip na ni Chuyan? Ngunit sa susunod na sandali, naramdaman ni Hongjun ang pagbilis ng tibok ng puso. Isang masamang pakiramdam ang dumapo. O dakilang pangu. Salamat sa dakilang pangu sa paglikha ng mundo, na nagbigay buhay sa makulay na daigdig. Walang nilalang na hindi nagpapahalaga sa dakilang pangu. Ngayon, may panganib ang lahing tao. Umaasa ako na ang dakilang pangu ay tutulong sa akin upang protektahan ang aking lahi mula sa pang-aapi. Ako si Chuyan, ang unang tao ng lahi ng mga tao sa primordial. Sa ilalim ng biyaya ng dakilang pangu, ako'y nanunumpa dito. Sa hinaharap, ang lahi ng tao ay tiyak na magbabalik ng 10 ulit. Sa sandaling ito ay sinabi, ang walang hanggan na kapangyarihan ay biglang umugong. Hindi makapaniwala na humiling siya kay Bathala Pangu. Si Hongjun ay biglang natakot at naguluhan. Makikita akong nakaluhod sa bundok Buzaw. Umaasa na iligtas kami ni Bathala Pangu, mga tao. Ang lahi ng tao ay hindi kailanman malilimutan ang kabutihan ni Bathala Pangu. Ito ang huli kong baraha. Biglang umingay ang kulog. Biglang nagbago ang mga mukha ng walang katapusang mga buhay. Paano pwedeng mangyari ito? Si Chuyan ay nakalakad pa nga papunta kay Pangu Diyos. Sa templo ng mga Ancestor Witch, biglang tumindig ang 12 Ancestor Witch. Lahat ay nakatingin sa buwanang bundok. Sa buwanang bundok, nagsisimula ng umikot ang nakakatakot na hangin. Ito, paano ito posible? Tunay na niyaya ni Chuyan si Pangu na Diyos. Bakit ganito? Siguro ito na ang tunay na kalikasan ni Chuyan. Bakit tutulungan ni Pangu ang tao? Ang walang hanggang kapangyarihan sa Chaotic Wilderness ay napipilitan na yumuko sa nakakatakot na presyon, hindi makakilos. Tao King. Lahat ng mga Yuanshi at iba pa ay matapang na tiningnan si Nua. Ang 12 Ancestor Witch ay nagulat din. Ama ng Diyos. Totoo ngang ang aura ng Ama ng Diyos. Ang lahi ng tao ay nakatawag pa nga ng Ama ng Diyos. Ganito. Kaya tiyak na tutulungan namin ang lahi ng tao. Ang aura ni Pangu sa Buzu Mountain ay ganap ng sumabog. Agad itong bumalot sa buong Honghuang. Ang nakakatakot na batas ng kapangyarihan ay sumabog sa sandaling yon. Nabulunan si Hongjun at agad na bumagsak. Tongchen, Yuanshi, Teiji, si Jain at Sonki ay naipit na sa lupa at hindi makalakad. Pagpapakumbaba. Sambahin si Pangu na dakilang Diyos. Nakatitig si Hongjun na may takot. Sambahin ang Ama ng Diyos. Sa mga sandaling ito, ang Sun King ay hindi makapigil ng luha.
lalo na si Tongshan. Sa mga sandaling ito, siya ay labis na nagsisisi. Nararamdaman nila ang galit mula sa presensya ni Pangu. Sa kailaliman ng kaguluhan, ang mga demonyong ito ay biglang nagising. Kasunod niyon ay ang takot sa kanilang mga mata. Hindi ito maaaring. Ito ay ang aura ni Pangu. Hindi na siya ba namatay? Sa isang iglap, ang mata ng parusa mula sa langit ay direktang bumagsak. Hindi maganda. Nagbago ang mukha ni Hongjun. Agad na sumabog ang nakakatakot na liwanag mula sa yuhuan. Pangu, nahulog ka na. Bakit ka pa nakikialam sa Honghuang? Isang malakas na sigaw. Ngunit ang tumugon ay ang nakakatakot na kalooban ni Pangu. Nagsuka si Hongjun ng isang bibig na dugo. Nakita lamang ang mata ng langit na nahati. Dumadaloy ang gintong dugo. Ang buong langit ay napapailalim sa kalooban ni Pangu. Bahagyang makikita ang bundok buzaw. Ang anyo ng higanting tagapangalaga ng langit ay lumitaw. Dalawang mata ang naging dalawang sinag ng laser na sumisikat. Diretso itong tumutok sa akin. Nakita lamang na itinaas ng anyong iyon ang pangakit na palakol. Nais na putulin ang ugnayan ng sangkatauhan. Hindi maganda. Kayo'y hindi pa ba kikilos upang pigilin si Pangu? Kung hindi, tiyak na kayo'y mamamatay at mawawala ang daan. Isang malakas na sigaw mula kay Hongjun. Agad na naging kanyang tunay na anyo. Ang nakakatakot na katawan ng Diyos ng kabuluhan ay naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang sigaw na ito ay umabot sa gitna ng kaguluhan. Ang Diyos ng kaguluhan na si Yang Liu ay agad na narinig ng malinaw. Nakita sa kailaliman ng kaguluhan. Isang napakalaking punong willow na nagpakita ng tunay na anyo. Walang katapusang mga sanga ng willow ang lumalawak. Maraming mga Diyos ng kasamaan ang natira sa kaguluhan noon. Noon, nakipaglaban sila sa Diyos ng kasamaan na si Lo Hao. Nadaya ng Hongjun ang dalawa sa kanila. May ilan pang nabubuhay pa hanggang ngayon. Ngunit sa sandaling ito, kailangan kong muling makialam. Kaibigan Pangu, dahil sa pagbagsak mo, bakit ka pa magpapahirap? Sa pagitan ng mga yon, ilang mga anino ng Chaos na Diyos ang bumaba sa malawak na kalawakan. Si Hongjun ay may dalang jade disc ng tadhana. Nagpapalabas ng walang hanggang kapangyarihan. Nakita sa tuktok ng bundok. Isang napakalaking anino ng dakilang han na umaatungal sa langit. Pagkatapos, ang buong kalikasan ay nagsimulang umalog. Ang tunay na anyo ng Diyos ng kaguluhan na si Hongjun ay nakipagtulungan sa iba pang mga Diyos ng kaguluhan at hinarap si Pangu. Sa resulta, isang simpleng pagkikita lamang. Ang nagdulot ng kapinsalaan kay Hongjun at iba pa. Sumpain, ang Pangu ay bumagsak na. Ngunit siya ay nananatiling napakalakas. Mga kaibigan, huwag na kayong magtago. Pigilin ang Pangu. Kung hindi, ang mundo ay masisira. Wala kayong pagkakataon na makaligtas. Napakabigat ng ganitong sitwasyon. Ang batas ng langit ay hindi na makakapasok. Mabilis na lumalawak ang labanan. Kitang-kita na ang pagbagsak ng Honghuang. Agad na inihagis ni Hongjun ang kanyang paghuhulma ng hari upang takpan ang Honghuang. Kasabay nito, isang nakakatakot na punong willows ang lumitaw sa langit. Napakalaki ng punong willow. Mas malaki pa kaysa sa Honghuang. Ang iba pang mga demonyong Diyos ay nagpakita ng kanilang mga katawan. Nais nilang supilin ang kalooban ni Pangu. Nakita ko ang eksenang ito at bigla akong naliwanagan. Dumating na ang pagkakataon. Agad akong lumingon. Sumigaw ako sa likod sa daang libong katutubo. Ako si Chuyan, ang pinakamataas na tao ng katutubong lahi. Ngayon ay ipinaalam ko sa lahat ng nilalang sa kalikasan. Ngayon, nais kong putulin ang ugnayan ng lahi ng tao at niwa. Lahat ng tao ay nasa ilalim ng aking utos. Tao, bigla na lang. Isang kidlat ng Diyos na may amoy ng purong lilak ang tumama. Agad akong napaluhan ng dugo. Kasabay nito, sumigaw si Hongjun. Ngayon, hindi na nagpapakita ang daang celestial. Wala na ang kapangyarihan ng langit. Nahuli na ng aming mga kamay si Pangu. Wala nang proteksyon ang lahi ng tao sa Honghuang. Kung hindi natin papatayin si Chuyan ngayon, kailan pa? Ang boses ay agad na umabot sa isipan ng mga disipulo. Chuyan, ibigay mo ang iyong buhay. Una sa lahat, nag-alsa si Noah. Pinutol ko ang kanyang pagkakataon na maging banal. Ito ay isang malaking pagkamuhi. Hindi maganda. Sumpa, nakalimutan ko ang bagay na ito. Nagbago ang aking mukha. Akala ko, kapag nailabas si Pangu, magiging ligtas na ako. Ngayon, mukhang may na-miss pa rin ako. Sa wakas, si Pangu ay isang kaisipan lamang. Ngunit sina Hongjun at ang iba ay buhay pa. Ano ang gagawin natin? Talaga bang hindi kayang baguhin ng mga tao sa Honghuang? Nakikita na ang atake ni Noah ay bumabagsak na. Labanan na. Sa isang pag-isip, agad kong naipon ang 10,000 sagradong kapalaran ng mga unang tao. Ipakita ang anino ng isang dambuhalang halimaw na nakataas ang langit. Para makipaglaban. Ako ay nag-alay ng 100,000 likas na tao upang salumatin si Noah. Sa isang iglap, pareho kaming nasira. Paano pwedeng mangyari iyon? Katawan ng isang mortal. Nakatatalo pa si Noah na hindi makalaban-laban ang kanyang apo. Paano nangyari ito? Walang katapusang kapangyarihan, nakakagulat. Ito ba ay mga insekto pa rin? Akala mo ba'y tanga ako? Mga kapatid, tulungan niyo ako. Puksain si Chuyan. Ang kapalaran ng mga tao ay inyong bahagi. Sa kritikal na sandali, nagpakasakit si Noah. Bagaman, kulang na ito sa hinaharap. Pero mas mabuti na ito kaysa wala. Pagkasabi nito, si Taking, si Yuanshi, si Jayen at si Zonti at iba pa ay agad na nagniningning ang mga mata. Sister Noah, narito ako upang tulungan ka. Nakita nilang nakalatag ang pinakapayak na kayamanan, ang Tai Chi diagram. Agad na tinakpan ng 100,000 katutubo ng tao. Pinasusunod ang kapalaran ng lahing tao. Ngunit nagbago ang kanyang mukha. Matapang. Bagaman hindi malakas ang kapalaran. Hindi ko akalain na napakabigat nito. Ibigay mo sa akin. Pagkatapos ng kanyang sinabi, ang orihinal na kayamanan, ang taiji na may kumikislap na liwanag. Agad akong nahirapan dito. Bigla na namang sumabog ang isang liwanag. Sumabog ang Pangu Banner. Ako si Yuan Shai. Gamit ang Pangu Banner upang pigilin si Chuyan. Pigilin ang kalooban ng sangkatauhan.
Nakikita ko ang pangubaner na mahigpit na nakadikit sa ulo ng higanteng tagapagtaguyod. Lumuha ako ng isang malaking dugo, tinamaan ng malakas. Hindi pa nakaka-recover. Sumugod na rin si Zuji, kapatid na lalaki. Napakagandang pagkakataon nito. Magkatuwang tayo. Putulin ang lahat ng ugnayan ni Chuyan at ng tao. Para mapatay ni Niwa si Chuyan. 7 mahal na puno. Sabit na ginto ng biyaya ay sabay na sumabog. Kapatid na Sinwa, kami ay sa pilitang pinutol ang ugnayan ni Chuyan sa lahing tao. Kung hindi na yon kumilos, kailan pa? Sa dalampasigan ng silangang dagat, ang alon ay umabot ng bilyong kilometro. 100,000 mga katutubo ay mahigpit na nakadapa sa lupa. Sa itaas ng bundok Buzeo, ang kalooban ni Pangu ay buong lakas na nakikipaglaban sa Chaotic Demon Lord. Ang hari ng kapalaran ay mas lalo pang naglalabas ng makintab na liwanag. Mahigpit na pinipigilan ang kalooban ni Pangu. Ang walang hanggang batas ng lakas ay nagwawala. May pakiramdam na parang makalalampas sa kulungan. Nagbago ang ekspresyon ni Hongjun. Agad siyang sumigaw ng malakas. Nua, kailan pa kaya tayo kikilos? Hindi ko na kayang pigilan ang puwersa ni Pangu. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Nauunawaan ni Nua. Agad niyang inilabas ang pulang palamuting bola at diretsyo akong tinungo. Chuyan, ang tao ay nilikha para sa akin. Hindi ka man lang nagdalawang isip na hindi ako parang banal na ina mo. Ngayon, papatayin kita. Mamatay ka na. Biglang naging isang bomba ang pulang bulaklak ng palumpong at mabilis na umatake. Nakakita ang walang hanggang kapangyarihan nito. Biglang nakaramdam ng kalungkutan. Ganun na lang ba talaga ang katapusan? Chuyan, sa huli, hindi pa rin niya kayang talunin. Sa isang sulyap, naitaboy niya ako ng biglaan. Nagsuka ako ng dugo. Bumagsak siya sa lupa na may tunog na o. Sa kabutihang palad, ito ay naging anyo ng 9 Heavens Restoring Earth. Kaya hindi ako agad namatay sa pagkakadapa. Chuyan, tanggapin mo ang kamatayan. Tumingin ako habang ang pangalawang atake ni Nwa ay papalapit na. Hindi ako makapaniwala. Kailangan ko bang mamatay talaga? Ayaw kong mamatay. Sa isang malakas na sigaw, ako'y tuluyan ng sumabog. Sino ang nagsabing hindi kayang yumanig ng langit ang isang langgam? Sino ang nagsabing hindi maaaring labagin ang tadhana? Ngayon, ako si Chuyan, lalaban sa langit. Kahit mamatay pa ako, si Chuyan, at mawala ang daan. Magbibigay pa rin ako ng walang hanggang gulo sa inyo. Pakikinggan ng lahat ng tao. Ako si Chuyan, ang pinakaunang tao sa panahon ng Hong Huang, nagbababala sa buong Hong Huang. Dito, binubuhay ko muli ang tao. Ang tao ay dapat magsikap at magpakatatag. Hindi dapat magpasakop sa langit at lupa. Isang beses na lang, ilalabas ko ang aking dugo sa puso. Agad kong hinawakan ito at sumigaw ako ng malakas. Ako si Chuyan. Narito ako upang magtakda ng isang sumpa ng dugo. Kung mabubuhay, ako ay magiging guro ng sangkatauhan. Upang turuan ang sangkatauhan. Tiyak na dadalhin ko ang sangkatauhan upang malampasan ang lahat ng pagsubok at magsikap. Upang linisin ang daan para sa pag-angat ng sangkatauhan laban sa mga dayuhan. Kung mamatay ako ay magiging kaluluwa ng tao. Magbibigay proteksyon sa sangkatauhan para sa walang hanggang kapayapaan. Sa ilalim ng langit, lupa, tao, multo, at Diyos ay magkasama ang saksi. Blood oath. Itinatad. Parang may nararamdaman sa dilim. Makikita na ang isang patak ng dugo sa puso ay biglang naging isang marka o simbolo. Pumasok sa gitna ng buong lahi ng tao. Hindi maganda. Agad na hadlangan. Gagamitin ni Chuyan ang dugo ng sumpa upang tatakan ang kaluluwa ng lahi ng tao. Kapag nangyari yon, hindi mamamatay ang lahi ng tao. Mananatili si Chuyan magpakailanman. Agad na yumanig ang walang katapusang kapangyarihan. Si Chuyan ay malinaw na nagbabalak maghukay ng hukay para sa susunod na 6 na santo. Sumpa, si Chuyan. Kahit malapit ng mamatay, ayaw pa rin sumuko. At gusto pang gumawa ng gulo. Mamatay ka na. Sa sandaling bumagsak ang atake ni Nua. Biglang may lumabas na isang gintong dragon mula sa akin. At agad nitong napabagsak si Nua pabalik. Ano ito? Walang katapusang kapangyarihan. Nakikita ko lamang ang isang gintong dragon na umiikot sa aking ulo. Nakakatakot na kapangyarihan ay kumakalat. Agad na winasak ang kapangyarihan ng Tai Chai at ang pagsupil ng Pangubaner. Taking, Yuan Shai, Jiayin Zontai, at Sinwa ay sabay na dumura ng dugo. Sumpa, ano ba ito? Sa malayo sa bundok Buzeo, si Hongjun na pinipigilan ang kalooban ni Pangu ay nagbago ang mukha. Ito ang gintong dragon ng sangkatauhan. Hindi pa isinisilang ang dragon ng lupa. Bakit nagising ang sangkatauhan ng maaga? Nagbago ang mukha ni Hongjun. Lahat ng ito ay lampas na sa kanyang kontrol. Hindi pa nagigising ang tao. Ito ay dahil sa matinding sumpa ni Chuyan na pinilit na gisingin ang tao. Makikita na ang anyo ng gintong dragon ng tao ay naging mas madilim sa oras na ito. Ngunit si Hongjun ay nagbago pa rin ang mukha. Ang gintong dragon ng tao ay tila nagprotekta kay Chuyan. Iyon ba ay nangangahulugang? Pinili na ng tao ang Chuyan. Basta't hindi ako mamatay. Tiyak na ako ang magiging ninuno ng mga tao sa hinaharap. Ninuno ng tao. Sa panahong iyon, ang aking katayuan ay magiging kapantay ng sa kanya, ang ninuno ng langit. Mas lalo nitong pinatibay ang determinasyon ni Hongjun na patayin ako. Hindi pwede. Kailangan mamatay si Chuyan. Agad siyang nagpadala ng mensahe. Ito ay ang tao ng gintong dragon na anino. Ngayon ay pinilit na gisingin ni Chuyan. Mabilis, sirain ito. Kung hindi, ang lahat ng inyong plano ay mawawala ng saysay. Pagkarinig sa mga salitang ito, agad na naunawaan ni Nanwa at ang iba pa. Shiksyong taking. Yuan Shai Shiksyong. Mabilis, magsanib puwersa tayo upang supilin ang Taoist Golden Dragon. Muling sumabog ang Taiji Diagram. Direktang bumalot sa ilusyon ng Taoist Golden Dragon. Ang Pangubaner ay naging walang katapusang espada na pumutol sa koneksyon ng Taoist Golden Dragon. Tongtian, ano pa ang ginagawa mo? Hindi ka pa ba kikilos upang putulin ang ugnayan ni Chuyan at ng lahing tao? Sinigaw ni Taiking at Yuan Shi ng malakas. Ngunit ang Tongtian ay nanatiling walang pakialam. Nakapikit lang siya na parang nag-iisip ng kung ano. Anong klaseng kabalintunaan ito?
Tongchen, hintayin mo ako. Galit na galit si Taiking at nagtutulak ng ngipin. Sa huli, tumingin siya kay Nua. Mahal na kapatid, ikaw na lang ang maaasahan. Sa araw na ito, tiyak na mamamatay si Chuyan. Isang kamay lang ang ginamit niya. Lumabas ang mapa ng mga bundok at ilog. Chuyan, mamatay ka na. Ang atake ni Nua ay kasunod na dumating. Agad na tumama sa aking mukha. Ngunit sa sandaling iyon, 12 higanteng anyo ang bumagsak mula sa langit. Parang 12 bala na mabilis na bumagsak. Agad na pinatumba ang walang bilang na bundok sa dalampasigan ng silangang dagat. Sobra na kayo, mga taong pinangalagaan ng Diyos Ama. Kayo rin ay may lakas na kumatay. Naghahanap ng kamatayan. Nandyan na ang 12 ninuno ng mga shaman. Ano? Lumabas na ang lahi ng mga shaman. Sumpa. Paano makakapagbigay proteksyon ang lahi ng mga shaman sa lahi ng tao? Nua, Taiching, unang pinagmulan, pag-akit kay Zunti at iba pa, lahat ay nagbago ang mukha. Ngayon ay problema na ito. Umalis ka na. Isang suntok ang pinakawalan. Ang nakakatakot na lakas ay sumabog sa sandaling iyon. Ang nakakatakot na kamao ng tribo ng mangkukulam. Agad na pinunit ang atake ni Nua. Agad na sumuka si Nua ng dugo. Pagkatapos ay naramdaman niyang siya ay napapalibutan ng walang katapusang karma. Galit at umiiyak si Nua. Dapat sana ay araw ng kanyang pag-akyat sa kabanalan. Pero sa halip, hindi lang siya naging banal, kundi tinamaan pa ng kidlat. Hindi lang iyon. Natalo pa ng mga tao, hindi lang iyon. Ngayon ay pinapalunan ng mga shaman at dumudugo. At higit pa, nakakabit na ang karma. Ang mga tao ay pinoprotektahan ng aming mga shaman. Sino ang pumapayag? Sino ang tumututol? Ang 12 shaman ng aming lahi ay naging 12 haligi ng langit. Nilalapastangan ang walang hanggan at makapangyarihang mga nilalang. Nakita ko ang anyo ng mga ninuno. Ako'y labis na nagulat. Ito ang 12 ninuno ng mga sinaunang panahon. Bagamat magkakaiba ang kanilang anyo, ngunit ang kanilang presensya ay parang bundok. Talagang napakalakas at kahanga-hanga. Sa aking puso, bigla akong nakaramdam ng kapanatagan. Lumabas ang ninuno ng mga shaman. Sino ang may lakas namang istorbo? Taking, Yuan Shai, Jiayin at Zontai. At pati si Nua, lahat ay umatras. Walang gustong mang-istorbo sa lahi ng mga shaman. Ang lahi ng mga shaman ay nagdadala ng mga biyaya ng Pangu sa paglikha. Mas lalo pang anak ni Pangu. Sino mang mga api, tiyak na mamamatay. Nakikita ang biglang pagtaas ng kapalaran ng tribo ng mga mangkukulam. Maraming makapangyarihang tao ang nagulat. Bakit ganito? Ang kapalaran ng tribo ng mga mangkukulam ay tumaas pala. Tumulong sa tao. Tumaas din ang kapalaran ng tribo ng mga mangkukulam. Ang mga demonyo ay nakikipaglaban sa tao. Direktang bumaba ang kapalaran. Ano ba talaga itong uri ng lahi? Sa pagitan nila, maraming malalakas ang nakatuon sa lahi ng tao. Sinuwa pa nga ay naadik na. Ganitong uri ng lahi. Kailangan silang mahawakan ng mahigpit. Taiking ay nagpakita rin ng mapanganib na pagnanasa. Higit pa dyan ang pagkuha kay Zonti. Lahat ay alam na. Mukhang hindi basta-basta ang taong ito. Lahat ay biglang naintindihan. Kaya't nang ipinanganak ang tao, may proteksyon mula sa langit. Napatunayan na nga na hindi basta-basta ang taong ito. Tanging 20,000 tao ang likas na tao. Pero ang kapangyarihan nila ay sobrang nakakatakot na. Kung sakaling magparami sila, ano na kaya ang mangyayari sa malawak na lahi ng tao? Naintindihan na ng lahat ng mga matatag. Bakit kailangang lokohin ni Hongjun ang lahi ng tao? Bakit kailangang makuha ni Nua ang paggalang mula sa lahi ng tao bago siya maging santo? Talagang sobrang nakakatakot ang potensya ng lahi ng tao. Naiintindihan na ng lahat. Kapag naging santo si Nua, basta't hindi siya magpapakasira, siguradong ligtas siya. Lalo na si Hongjun. Nang makita niya ang pagtaas ng kapalaran ng mga shaman, biglang nagbago ang mukha niya. Lahat ay nagkagulo. Nakipagsabwatan ng mga tao sa lahi ng mga mangkukulam. Lahat ng hirap na inihanda ay nawasak. Si Hongjun ay labis na galit. Ngunit talagang wala siyang magawa. Ngayon, dapat maging banal si Nua. Tanging sa ganitong paraan, maaaring pantay ang kapalaran ng lahi ng mga demonyo sa lahi ng mga mangkukulam. Pangkat mago, nangahas na magsalita ng walang hiya. Biglang isang tinig ang umalingaw-ngaw. Kasunod niyan, narinig ang isang kampanang tumunog. Biglang yanig ang buong kalikasan, ang lahat ng buhay ay natakot. Marami pang mahihina at maliit na nilalang ay agad na pinuksan ng tunog ng kampana. Lumabas sina Di Huangtai at Di Jun. 2 paa na gintong araw na nagtatakip sa langit. Nakakatakot na apoy ng araw ang nag-init sa malawak na lupa. Sa likuran ay sinusundan pa ng 10 pinuno ng mga demonyo mula sa langit. At ng walang katapusang mga makapangyarihang demonyo. Kayo, mga tribo ng mga shaman, nangangahas kayong labanan ang aming lahi ng mga demonyo. Patayin sila. Makikita ang napakaraming demonyo na mabilis na pumuno sa buong kalangitan. Ang kanilang posisyon ay tila umaayon sa 365 bituin sa kalangitan. Malaking puwersa ng bituin sa langit. Itayo, lumabas na ang pambansang kayamanan ng mga mangkukulam. Si Huang Ditai at Emperor John ang nakaupo sa 2 sentro ng puwersa. Naitayo na ang malaking puwersa ng bituin sa langit. Gusto kong wasakin ng sabay-sabay ang mga mangkukulam. Mga anak ng mga mangkukulam, patayin niyo sila. Dumadagundong ang Dong Huangzong. Sumabog ang kapangyarihan ng walang bilang na bituin. Diretso sa labas ng 12 ninuno ng shaman. Napakalaki ng ganang ito. Sadyang nag-iisip na kayang lamunin ang aking lahi ng shaman. Talagang isang walang katotohanang pag-isip. Nakabalahibo at may kalasad. Mga nilalang na nabubuhay sa tubig at nangingitlog. Nagmamalaki pa kayong tawagin akong tunay na pangu. Naghahanap kayo ng kamatayan. Ang walang katapusang galit ay biglang sumabog. Ang 12 ancestor witch ay naging mga demonyo. Galit na galit. Diyos ng galit ng langit. Ang 12 ancestor witch ay naglabas din ng kanilang pinakamalakas na atake. Agad na na-activate ang 12 Diyos ng galit ng langit na malaking pader.
Biglang-bigla, nararamdaman ko na may 12 haliging nakatayo sa paligid. Ang matinding enerhiya ng labanan ay agad na pumuno sa buong kalawakan. Kahit ang langit ay naging kulay dugo, hindi rin magpapahuli ang mga halimaw. Ang mga bituin sa langit ay nagsabog ng makislap na liwanag. Parehong nagrorosaryo ang dalawang angkan. Muling nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga mangkukulam at mga halimaw. Sa isang iglap, ang malawak na lupa ay nag-umapaw sa dugo. Nang makita ito ni Taichi at iba pa, agad nilang sinabi, ngayon, ang mga witch ay nahuli sa mga demonyo. Kaya hindi nila mapapansin ang mga tao. Ito ang tamang pagkakataon. Sinuwa at ang iba pa ay nakaramdam din. Agad nilang sinabi, CJ, bihira ang pagkakataon. Inaasahan ko na magsasama-sama kayong mga senior brothers. Direktang papatayin si Chuyan sa isang iglap. Habang nagsusumamong magbuga ng kanilang mga mahika. Nang makita ng 12 ancestor witch ang sitwasyon, galit na galit din sila at nagtutulakan. Ang siraulo na ito, ang kelot na ito. Kung ganoon, walang sinuman ang makakatakas dito. Mga kapatid, ang kalooban ng Amang Diyos ay nagising na. Agad na pagyamanin ang tunay na anyo ni Pangu, upang ang kalooban ng Amang Diyos ay makababa. Ganap na durugin ang mga salot na ito, doon sa pagitan, sa loob ng malaking hanay ng mga bituin. 12 ninuno ng mga anito ay nagkaisa. Isang matipuno at mataas na lalaki ang biglang lumitaw. Isang malakas na sigaw. Isang mas mataas na higanteng tagapagligtas ang lumitaw ng buhay na buhay. Tunay na anyo ni Pangu. Nagsimula ang nakakatakot na presensya. Agad na naramdaman ng mga halimaw ang bigat sa kanilang dibdib. Hindi maganda. Sa loob ng malaking aray ng mga bituin, nagbago ang mga mukha ni Dijun at Dong Huangtai. Agad nilang isinara ang malaking aray ng mga bituin. Ngayon, ang kalooban ni Pangu ay nagising na. Kapag naramdaman niya ang tunay na katawan ni Pangu, tiyak kaming mamamatay. Lahat ng mga halimaw ay nagsusunog ng kanilang dugo. Sa sandaling iyon, ang buong kalangitan ng mga bituin ay naging isang matibay na liwanag na parang isang salamin. Mapagsamantalang mga halimaw, nais nilang hadlangan kami, ngunit kami ay konektado sa kalooban ng Ama Diyos. Hindi talaga posible. Naririnig ang malakas na sigaw ni Datu Witch Emperor Jiang. Mabilis, ipunin ang lahat ng lakas. Wasakin ang mga bituin sa kalangitan. Para maramdaman ng Ama Diyos ang kanyang tunay na katawan. Tunay na tagumpay ni Pangu. Isang hampas, winasak ang lahi ng mga demonyo. Nakita si Pangu na umuungal. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay ganap na sumabog. Isang palakol ang bumagsak. Nais na durugin ang mga bituin ng sansinukob. Agad na umugong ang lupa at bundok. Sa isang iglap, ang walang katapusang lahi ng mga demonyo ay nagdugo ng bibig. Maraming mga halimaw ang namatay sa lugar. Nang makita ito ni Nwa at ng iba, naguluhan sila. Sumpa, napakalakas ng kapalaran ng mga shaman. Hindi kayang makipagsabayan ng mga halimaw. Kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo ang mga halimaw. Tama. Kapag nanalo ang mga shaman, lahat ng plano ko ay magiging walang silbi. 12 ancestor witch ay pilit na susubukang sirain ang mga bituin sa langit. Kahit na nakikipag-ugnayan sa kalooban ng Diyos Ama, ang mga bituin sa langit ay medyo nagdududa. Sinuwa at iba pa ay hindi na makapaghintay pa. Mabilis. Hindi na maraming pagkakataon. Agad na wasakin si Chuyan. Basta mapatay si Chuyan, bumaba ang kapalaran ng mga shaman. Sa laban na ito, tiyak na matatalo ang mga shaman. Diagram ng Taichai. Banner ni Pangu. 7 mahikang puno. Gawain ang gintong lotus at iba pang mga mahika. Sa sandaling ito, lahat ay lumabas. Diretso sa mga tao ng Hong Huang. Chuyan, patay ka na. Sa isang iglap, tuluyan ng winasak ang kalooban ng mga tao. Lahat ng dugo ng tao ay nilabas. Nang dahil sa isang suntok, sila'y nagkala. Ngunit hindi humihinto ang atake ni Nwa. Direktang sinusunog ang kapangyarihan. Sa isang iglap, nilampasan ang humihinang dragon ng kapalaran. Isang sigaw ng sakit. Ang gintong dragon ay nagkawatak-watak at muling natulog. Si Nwa ay tinamaan din. Ngunit hindi siya huminto. Ito pa rin ang kanyang tanging pag-asa. Chuyan, mamatay ka na. Sa sandaling ito, si Nwa ay walang pakialam at inilagay ang lahat. Basta't mapatay si Chuyan. Basta't siya ay maging banal. Kung gayon, lahat ng kanyang isinakripisyo ay magiging sulit. Habang nakikita kong si Nwa ay papalapit na, ako'y nakaramdam na ako'y hindi makagalaw. Talaga bang mamamatay na ako ng ganito? Tama nga, ang tao ay hindi kayang talunin ang tadhana. Ang simbolo ng Taichai sa aking ulo ay nagbigay sa akin ng lahat. Na hindi ako makagalaw. Ang Pangu banner ay talagang pumutol sa aking koneksyon sa mga tao. Hindi ko na lang maiiwasan ang pagtingin habang pinapawi ni Nwa ang aking pagkatao. Direktang tumama si Nwa sa akin. Ngunit ang inaasahang resulta ay hindi dumating. Sa halip, naramdaman ko ang mga nakakatakot na alon ng pumatay na mabilis na dumarating. Sa gitna ng dilim, biglang ang 4 na malalaking espada ay naging isang dambuhalang espada na parang langit. Nagpapalabas ng walang katapusang aura ng pagpatay. Sinig ng espada ng pagwasak sa mga engkanto. Hindi ito tanso, bakal, o asero. Nakatago noon sa ilalim ng bundok ng sumi. Hindi kailangang gamitin ang yin at yang na puwersa. Mayroon namang tubig at apoy na nagpapatibay sa talim. Sinig ng pagwasak ang pagpatay sa mga engkanto. Nagliliwanag ang pulang ilaw sa buong paligid ng Xian. Ang pagbabago ni Juxian ay walang katapusang kagalingan. Ang dugo ng dakilang loo na Diyos-Diyosan ay nagbabadya. Sa malayo, parang may awit na umaalingaw-ngaw. Tumingin ako pataas. Ang 4 na dambuhalang espada na nakatayo ay nakapirmi sa paligid. Sa gitna ng malaking formation ng mga bituin sa langit, hiwalay ang isang espasyo. Ito ang pader ng sining ng pagpatay sa Xian. Tiyak na nakakatakot. Ang walang katapusang puot na ito ay karapat-dapat sa pagsira ng Diyos na espada. Sayang lang at kulang ito sa talim ng palatandaan. Nwa, Taichi, Yuanshi, si Jain at Sonki ay nagbago ang anyo. Pagsira ng Diyos na espada. Tungkulin.
Ano ang ginagawa mo? Sa gitna ng walang katapusang puot, isang anino ang dahan-dahang lumalapit. Kung hindi si Tungkulin, sino pa? Tungkulin, nabaliw ka na. Bakit mo ako pinipigilan? Ito'y para putulin ang daan ni Nuwa tungo sa pagiging santo. Mas lalo pang makikipaglaban sa dakilang dao. Ito'y paglabag sa langit. Taking. Nuwa, ang tatlong Diyos ng tatlong bahay, kabilang si Yuanshi, ay nagsimula ng tumalon. Nakikita kong mamamatay na ako. Sa kritikal na sandali, si Tongtian ay biglang lumabas para harangan. Pagsasala ng espada ng pagpatay sa mga Diyos. Magsimula. Sa isang iglap, ang iba pang mga hinaharap na limang banal, at ang buong lahi ng mga tao sa unang panahon ay naipit sa pagsasala ng espada ng pagpatay sa mga Diyos. Taas ng langit. Tumigil ka. Ako ang iyong nakatatandang kapatid. Gusto mong pumatay sa akin. Tongtian, ang kapal ng mukha mo. Hindi man lang nagpaalam at hindi nagpakita ng paggalang at hindi pa umalis. Beijing, mas galit pa si Yuanshi. Kami ay tatlong king, alam mo ba? At nakikipag-alyansa ka pa sa isang tao. Hindi ito makatuwiran. Tanging ang mga mata ng tagapaghatid ng liwanag ay dahan-dahang umangat. Dahil lumitaw na ang lahing tao. Tiyak na may dahilan sa kanilang pag-iral. Lahat ng bagay ay mayroong pag-asa. Ang inyong sapilitang paglipol sa lahing tao ay talagang labis na. Nanginig ang puso ng mga tao sa Taiking. Tunay na determinado si Tongtian na tulungan ang lahing tao. Naiintindihan nilang lahat ito. Napakalakas ng kapangyarihan ni Tongtian. Siyang pinakamagaling sa ilalim ng mga banal. Partikular na ang apat na espada ng Zuxian. Direktang nagbigay daan sa limitasyon ni Tongtian, isang hilera ng apat. Tongtian, nalilito ka ba? May utos ang guro. Dapat mamatay si Chuyan. Kung hindi, walang katapusang kalamidad ang darating. Ikaw ay nagkakamali sa iyong mga hakbang. Ngunit si Tongtian ay umiling. Nagkakamali sa mga hakbang. Sumusunod lamang ako sa aking puso. Biglang lumiwanag ang apat na espada. Ang salakay ng pamatay ay tuluyang sumabog. Tao, ngayon pinanghahawakan ko ang langit. Sino man ang hindi makontento, maglaban kayo. Ang diwa ng laban ay biglang sumabog. Taking, Yuanshi, si Jain Zonti, at si Nuwa. Lahat sila ay parang mababaliw na. Ako rin ay labis na nagulat. Tumingin sa malinaw na mga mata ni Tongtian. Naalala ang mga salita ni Tongtian dati. Hindi ba't naunawaan na ni Tongtian ang kanyang aral ng maaga? Jijiao, lahat ng bagay sa mundo ay may isang sinag ng buhay. Ang pagputol ng relihiyon ay para kunin ang sinag na iyon ng buhay. Hindi ko inasahan na dahil sa aking kakaibang katangian, ay nagbigay daan sa pag-unawa ni Tongtian ng mas maaga. Sa oras na ito, Yan Ian ay may hawak na idinang paglikha at nakipagtulungan sa Diyos ng kabuluhan upang supilin ang kalooban ni Pangu. Ang lahi ng mga shaman ay buong puwersang lumalaban sa mga halimaw ng kabuluhan. Sa ilalim ng malaking hanay ng mga bituin ng kalangitan. Isa na namang Zurian Sword Formation. Maaari nating sabihin na ang laban na ito ay umakyat na sa susunod na antas. Ang hinaharap na banal ay nakisali na sa laban. Si Hongjun ay nagulat nang makita ito. Itong kasumpa-sumpang Tongtian ay nag-alsa laban sa sarili. Agad na umusbong ang galit. Si Chuyan ng lahing tao ay tiyak na mamamatay. Kailangan niyong patayin si Chuyan. Walang pagkakamali. Ang mensahe ni Hongjun ay dapat umasa sa mga disipulo sa ilalim niya. Nakita rin ng mga tao king na wala ng daan pabalik. Tongtian, kapatid, muling itatanong ko sa iyo. Sigurado ka bang nais mong maging kaaway ko at ni Yuanshai? Hindi nagbago ang mukha ni Tongtian. Walang paligoy-ligoy. Umalis ka na. O makipaglaban ka. Ang mga salitang ito ay nagpasiklab ng galit sa kanyang mga mata. CJ, sige na nga. Kung ganun, ang ating pagkakaibigan ay dito na nagtatapos. Nagtaka rin ako nang marinig ito. Maagang naghiwalay ang tatlong purong tao. Ang Taiking ay pumunta kay Yuanshi. Sinabi ni Jain at Santi. Kami apat ay aksyon upang pigilin ang Zuxian Sword Array. Sister Nue, ikaw na ang bahala sa pagpatay kay Chuyan. Dapat mamatay si Chuyan ng lahing tao. Kung hindi, tiyak na hindi makakakuha ng kahit isang na bentahe ang mga santo sa hinaharap. Kapag ang mga tao ay pinrotektahan ni Tongtian, ang kapalaran ni Tongtian ay direktang tataas. Ang naunang lahi ng mga shaman ay isang halimbawa. Ginamit ko ang likas na kayamanan na Tai Chai diagram upang harapin ang Sword of Extermination. Sa kamay ni Taiking, ang Tai Chai diagram ay naging yin yang fish. Diretso itong tumungo sa Sword of Extermination. Ginamit ko ang likas na kayamanan na Pangu Banner upang pigilin ang Sword of Slaughter. Ang lakas ng hangin ni Pangu ay biglang tumaas. Diretso sa Lucian Sword. Sa ngayon, alam ni Jutki, hindi ito ang tamang oras para magtago. Kuya, ipasa mo sa akin ang Juexian Sword. CJ, ipasa mo sa akin ang Xianjian. 7 mahusay na puno. Mga kayamanan tulad ng gintong lotus ng mga gawaing mabuti at iba pa ay lumabas. Hayaan niyong malasahan ang lakas ng sword array ng pagpatay sa mga diyosa. Sumabog ang walang katapusang liwanag ng espada. Sumabog ang walang hangganang puot ng pagpatay. Taking, Yuanshi, si Jain at Sunti ay nagbago ang anyo. Ang lakas ng banayad na palasong pamatay. Kung mapapasa tayo sa langit at magiging santo, ay ano pa kaya? Tahimik na nagsabi si Juin, kapatid na nakakatanda. Napakahusay nitong banayad na palasong pamatay. May koneksyon sa aming kanluran. Mas mainam na lang. Napakalakas ng pagpatay ng sword array ng Zuxian. Hindi natin kayang kontrolin sa kanluran. Isang sinag ng pagpatay ang sumugod. Nasaktan si Zunti. Tongtian, sobra ka na. Isang tao lamang si Tongtian na humahawak sa hinaharap ng apat na banal. Direktang yumanig sa mga makapangyarihang nilalang ng walang katapusang kalikasan. Ito na ba ang laban ng mga disipulo ng daan ng Ama? Kahit na pareho silang mga kwasi-santo. Ngunit ang tagpo ng laban na ito ay talagang hindi magkapantay. At Nuwa, bakit ka pa nakatunganga? Patayin mo si Chuyan. Hindi na kami makakatagal ng matagal. Naiintindihan ni Nuwa muli.
Muling umatake sa akin. Chuyan, ngayon walang sino mang nag-aalaga sa'yo. Ibigay mo ang buhay mo. Nag-transform si Nuwa sa isang kulang liwanag. Diretsong papunta sa akin. Nuwa, nagtatangkang. Galit ng langit. Ihahagis ang Kingpin Sword patungo kay Nuwa. Sabay na tumingin sa akin at nagpadala ng mensahe. Chuyan, limitado ang kakayahan ng langit. Maari lamang kitang bigyan ng kaunting pagkakataon. Ang natitira ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Biglang humarang si Nuwa gamit ang pulang palamuting bola laban sa Kingpin Giant. Diretsong bumaba ang sartang likas na lupa at ilog sa ibabaw ni Chuyan. Chuyan, mamatay ka na. Nayanig ang buong baybay ng silangang dagat. Nuwa, akala mo lang na mapipigilan mo ako. Wala nang dalawang pangunahing likas na yaman na tutulong sa akin. Tingnan mo kung paano mo ako papatayin. Nakita lamang ang pagsabog ng atake ni Nuwa. Isang higante ang tumalon sa langit. Isang kamay ang direktang tumama kay Nuwa. 10,000 nakababatang lahi ng tao, nakakatakot na kalooban. Pinatibay ang kapalaran ng lahi ng tao at naging gintong higante. Isang sapantaha ang direktang nagpalipad sa mapa ng mga bundok at bansa. Nuwa, halika na. Sa sandaling ito, umabot na sa sukdulan ang aking galit. Muli nang lumaki ang gintong higante. Kahit na hindi kasing laki ng tunay na anyo ng ninuno ng mga shaman. Ngunit umaabot din ito ng mataas na 10 talampakan. Ano? Ang nangyayari? Bakit kaya kong tawagin ang kapalaran ng lahing tao ng ganito kadali? Nagtaka ako sa aking isip. Hindi kaya ito dahil sa kanina na gintong dragon ng kapalaran. Ngunit wala ng oras para mag-isip pa. Muling umatake si Nuwa. Nandito ka na naman. Kung ganoon, ngayon ay putulin ko ang lahat ng ugnayan ng lahing tao sa iyo, na hindi ka makakapagsanto. Nawala ang dalawang pangunahing kayamanan ng kapanganakan. Parang nararamdaman kong walang hanggan ang aking kapangyarihan. Ang gintong higante ay naglalabas ng nakakatakot na liwanag. Saglit na ilumina ang buong baybay ng silangang dagat. Paano nangyari ito? Ang mukha ng 6 na hinaharap na santo ay nagbago. Bakit biglang naging napakalakas ni Chuyan? Malayo sa laban sa bundok ng Buzaw, si Hongjun ay talagang hindi masaya. Sumpa, talagang pinili ng tao ang gintong dragon si Chuyan. Kung hindi, paano naman makakagalaw si Chuyan ng ganito? Sa buong kapalaran ng lahi ng tao. Sumpa, talagang sumpa. Si Hongjun ay galit na halos magdugo. Si Chuyan ay umangat na sa kapangyarihan. Kung hahayaan si Chuyan na lumago, walang sinumang nilalang sa Honghuang ang makakapagbilang sa kapalaran ng tao kahit kaunti. Sa isang iglap, ang galit sa mga mata ni Hongjun ay lumakas. Si Chuyan ay dapat mamatay. Gayon din, habang kumikilos ang imperyo na nagkokontrol sa Star Array ng Zuchen, si Jun at Dong Huangtai ay nagbago ang mukha. Anong nangyayari? Nabawasan ang Zuchen Star Array. Kapatid, tingnan mo. Si Chuyan, ano ba talaga itong bagay na ito? Biglang nagbago ang mukha ni na Emperor John at Dong Huangtai. Nakita ko ang dambuhalang nilalang sa ibabaw ng ulo ko na naglalabas ng ginintong liwanag na direktang pumipigil sa mga bituin sa kalangitan. Ang swerte. Ito pala ang kapalaran ng tao. Gaano kalakas ang kapalaran nito para magawa nitong magwaldas ng ganito? Kaya niya magwaldas ng ganito dahil sa sobrang lakas ng kapalaran. Si Emperor John ay halos maputol ang hininga sa galit. Sobrang pang-aapi na ito. Ang kapalaran ng lahing tao ay sumabog at humina ang mga bituin sa paligid. Paano na tayo makakalaban dito? Biglang umalog ang malaking aray ng mga bituin. Nagbago ang mukha ni Dijun at Dong Huangtai. Ang kapalaran ng lahing tao ay nagpapahina sa lahing demonyo. Ang kapalaran ng lahing shaman ay lumalakas. Tumaas ang kanilang lakas sa labanan. Hindi na kayang pigilan ng Zutian Xingdao na anyo. Ano? Nagbago ang mukha ni Dong Huangtai. Nakita lamang na buong lakas na umatake si Pangu. Malapit nang masira ang Zutian Xingdao na anyo. Ihagis ang Dong Huangzong. Tumulog ang Dong Huangzong. Sa parehong oras, ang tunay na anyo ni Pangu ay tumama sa kalangitan ng mga bituin. Isang nakakatakot na suntok. Ang malaking anyo ng kalangitan ay patuloy na nanginginig. Dahil dito, maraming mga halimaw ang pumutok at namatay. Ang buong sinaunang mundo ay nanginginig. Walang katapusang mga nilalang ang hindi makatatayo ng matatag. Maraming mga bundok at ilog ang nawasak. Ang mga ilog ay nag-aalon at nagiging dagat. Ang alon ay sumasakop sa lupa. Hindi alam kung ilang uri ng mga nilalang ang naitabon. Hindi alam kung ilang mga multo ang nagliliparan sa ibabaw ng panahon. Naging impyerno ang buong panahon. Biglang may maririnig na maliit na punit na ingay. Sabay na nagsalita sina Emperor John at ang Emperador Timay, naglalabas ng dugo. Malapit nang mabasag ang malaking palasyo. Makikita silang nagsusunog ng kanilang mahalagang dugo ng sabay, upang patatagin ang kalangitan at mga bituin. Agad na natuwa ang 12 ninuno ng mga mangkukulam. May mga bitak na ang kalangitan at mga bituin. Isang pang-atake, tiyak na mababasag ang kalangitan at mga bituin. Sa oras na yon, bababa ang kalooban ng Amang Diyos. Isang simpleng lahi ng mga demonyo. Madali lang silang mapupuksa. Isang buong lakas na atake. Zuchen Xingdao dakilang pagsasama. Hindi lamang ito ang tagumpay o pagkatalo ng lahing tao, kundi pati na rin ng lahing mambabarang. At higit sa lahat, nakasalalay dito kung makakataka si Guanping. Mula sa panggigipit ng mga Diyos ng kabuluhan, ang Zuchen Xingdao ay patuloy na nanginginig, dumarami ang mga bitak. Si Dijun at Tai ay handang isakripisyo ang lahat upang patatagin ang malaking pagsasama. Ibinababa ang kapangyarihan ng mga bituin. Tulungan na patayin si Chuyan. Sa oras na ito, wala nang pakialam sa iba. Basta't mapatay si Chuyan, lahat ay magiging maayos. Sa loob ng Sword Array ng Zushan, ginagawa ko ang lahat upang labanan si Nuwa. Ganap na sumiklab ang kalooban ng mga tao. Walang katapusang kapalaran ang dumadaloy. Muli akong lumaki sa aking dharma katawan. Nuwa, isang sigaw ang umabot sa buong kalawakan. Ganap na sumiklab ang aking kalooban sa labanan.
Talagang nagalit si Nwa at dumugo ng 3 tasa. Siyempre, siya ay isang hinaharap na banal. Nakalungkot na nakikipaglaban lang siya sa isang langgam. Talagang nakakahiya. Dito sa langit, pinakamataas na hanay, 4. Pero may kahinaan pa rin. Hindi siya isang santong tao. Sa kabilang banda, sina Yuanshi at Taiji. Nakahawak ng mga pinakadiwa ng kalikasan. At dagdag pa ang mga gantimpala ng pagtanggap kay Ziki. Maaaring sabihin na kahit si Tongtian ay hindi maganda ang pakiramdam ngayon. Umaasa lamang ako na mabilis na masira ng mga mangkukulam ang Zutian Tsingdao. Bagamat ako ang sentro ng labanan na ito. Ngunit ang susi ngayon ay ang laban sa pagitan ng mga mangkukulam at mga halimaw. Sa bundok ng Buzeo, ang kalooban ni Pangu ay nakasalalay sa bundok ng Buzeo. Nagtutunggali ang kaluluwa ng aks ng paglikha at mga Diyos na masama tulad ni Hongjun. Makikita lamang ang paligid ng bundok ng Buzeo. Ang walang katapusang mga bundok at ilog ay nilamon ng kalupaan. Maraming buhay na naninirahan sa buwang mountain. Matagal nang napasuko ng nakakatakot na puwersa na ito. Habang nakikipaglaban si Hongjun, kasabay ng pagmamasid sa prehistoriko, nakangatog sa pag-aalala. Isang pira lang ng naiwang diwa ni Pangu. Maaari pa rin itong mapanatili ang takot na ito. Talaga bang magbabago na ang takbo ng mga pangyayari? Sa oras na ito, si Hongjun ay may nais ngunit walang kakayahan. Bagamat patay na si Pangu, nananatili ang kanyang diwa, hanggang hindi bumabagsak ang bundok ng Buzhao. Hindi mawawala si Pangu. Sige na. Kailangan munang sirain ang isang bahagi ng bundok ng Buzhao. Kung hindi, masyadong malakas ang kalooban ni Pangu. Kapag ang kalangitan at mga bituin ay nabasag, ang kalooban ni Pangu ay magiging isa sa tunay na katawan ni Pangu. Ang labang ito ay ganap na tapos na. Pagkatapos sabihin ito, si Hongjun ay agad na nagpalabas ng isang kamay. Diretso patungo sa bundok ng Buzhao. Paano hindi malalaman ng kalooban ni Pangu ang iniisip ni Hongjun? Agad na pigilan. Pero naantala na. Agad na pigilan ng ilang iba pang Chaos Demon Lord. Nang makita ang Mount Buzhao, isang malaking kamay mula sa langit ang biglang humawak sa isang malaking bahagi ng bundok. Ang dating napakalakas na Mount Buzhao ay biglang nanghina. Si Hongjun ay napilitan ding tanggapin ang sanhi at bunga ni Pangu. Agad siyang sumigaw ng malakas. Mga kaibigan sa daan. Agad na supilin si Pangu. Ang Diyos ng kaguluhan ay nag-aapoy ng kanyang dugo at espiritu. Ang kapangyarihan ay biglang tumaas. Sa parehong oras, sa panig ng mga shaman, ang 12 ninuno ng shaman ay dumudugo ng malakas. Ang bundok ng Buzhao ay nasira ng kaunti. Ang kapalaran ng 12 ninuno ng shaman ay nabawasan din ng kaunti. Sumpa, galit na galit ang 12 anito. Mga kapatid, laban tayo. Sa buhay o sa kamatayan, nakasalalay ito sa isang atake. Sunugin ang dugo ng anito. Piliting buksan ang kalangitan. Makikita ang itim na apoy sa katawan ni Pangu. Sumigaw si Pangu sa langit. Ang nakakatakot na puwersa ay agad na pumuno sa buong kalawakan. Wasakin mo ito. Nagsimula ng magliyab. Tila nabuhay si Pangu. Isang matinding hampas ng palakol ang ibinagsak. Agad na nahati ang malaking pabilog na anyo ng kalawakan sa isang hampas. Sa pampang ng silangang dagat, isang napakalaking ulap ng kabute ang sumabog mula sa lupa. Isang nakakatakot na alon ang sumalanta sa lahat ng dako. Nakita ang silangang dagat na nag-aalab ng milyong-milyong alon. Diretso sa kailaliman ng karagatan. Walang katapusang mga nilalang sa dagat ang pinatay. At halos pumutok ang buong kalikasan sa pagyanig. Walang katapusang mga bundok at ilog ang nawasak. Ang lupa ay tinanggalan ng isang patong. Walang ibang nilalang ang nakaligtas sa buong baybayin ng silangang dagat. Biglang sumabog ang sword array ng Zuxian. Sa ilalim ng panlabas at panloob na pag-atake. Sa huli, hindi niya nakayanan ang pagsabog ng Zutian Tsingdao. Umiwas ng isang mainit na dugo si Tongtian. Medyo nanghina ang buong katawan niya. Taking, Yuanshi, naghihintay na 2 sa mga magiging 4 na banal. Napakagrabe at nakakadismaya ang itsura sa buong katawan. Ang nakakatakot na alon ng hangin ay biglang sumira sa espiritu at katawan ng tao. 100,000 tao na may likas na kakayahan ang nagsusuka ng dugo. Karamihan sa kapalaran ng tao ay naubos na. Mas lalo pang napahamak si Nwa na halos mawala ang 3 bulaklak. Kahit ang napakaraming halimaw ay direktang nawala dahil sa nakakatakot na pagsabog na ito. Si Donghu ang Tai at Emperor John ay nasaktan din at napinsala. Kung hindi dahil sa proteksyon ng kapalaran ng mga demonyo, tiyak na patay na ako. Kumalma ka. Bigla. Isang sigaw ang umabot na nagdulot ng pagkabigla sa maraming makapangyarihan. Iyon ay, makikita sa tabi ng silangang dagat. Isang napakapangit na higante ang sinubukang panatilihin ang kanyang balanse. Iyan ay, tunay na anyo ni Pangu. Diyos ko, sumabog ang mga bituin sa kalangitan. Hindi bumagsak ang tunay na anyo ni Pangu. Tapos na ito, nakatayo pa rin ang tunay na anyo ni Pangu. Ngunit ang 12 ninuno ay nagdulot ng labis na pinsala. Halos kalahati ng aking buong lakas ay nasunog. Pati na rin ang kapalaran ng mga shaman ay naubos na. Kasama ng kapalaran ng mga tao na naubos din ng marami. Sa isang iglap, bago pa makapag-react ang lahat ng nilalang, ang nakakatakot na puwersa sa bundok ng buhay ay ganap na sumabog. Hindi. Sumigaw si Hongjun ng malakas. Takot na takot ang itsura. Makikita ang matinding enerhiya ng kasamaan. Ang amoy ng dugo ng ancestral shaman ay naramdaman ni Pangu. Biglang nakita ang Mount Buzhao na nagsusunog ng apoy sa langit. Si Pangu ay nagsusunog ng kanyang sariling kalooban. Biglang winawasak ang mga hadlang ni Hongjun at ng iba pang Chaos na Diyos. Piliting bumaba ang tunay na anyo ng ancestral shaman. Ang malakas na sigaw ni Hongjun na naghihinagpis. Lumabas ang Diyos ng pagsabog ng mundo sa sandaling ito. Ang buong langit ng dakilang mundo ay naging madilim. Subalit sa di malinaw na bahagi, nakita ang isang lalaking may isang braso, nakatayo ng matatag sa langit. Hawak niya ang isang Diyos na palakol na pambukas ng langit. Ang kanyang mga mata ay unti-unting bumukas. Sa pagitan ng mga ito,
Ang mga mata niya ay naging walang katapusang gintong liwanag, nakikita ang lahat ng ilusyon. Ama ng mga Diyos. Sa sandaling ito, bumaba ang tatlong purong Diyos. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay si Pangu, na may isang galit na pag-ungol. Agad na nagdugo ang bibig ng tatlong purong Diyos. Bago pa man makapag-react si Hongjun, tumingin na si Pangu sa daloy ng kapalaran. At agad na nakita ang direksyon ng Hong Huang. Nakita ang kahinatnan ng mga Wiccan. Sa galit, direktang binago ang daloy ng kapalaran. Huangjun Dajun. Si Pangu ay pilit na binabago ang kapalaran ng sinaunang panahon. Ano nang magagawa natin dito? Tumigil ka, Pangu. Si Huangjun ay handang isakripisyo ang sarili. Ngayon ay iniaalay niya ang kanyang kapangyarihan at dugo. Sunugin ang sariling espiritu. Ang kalikasan Jade Butterfly ay sumabog ng nakakatakot na liwanag. Mga alon ng dao na enerhiya ay bumalot sa langit at lupa. Direktang niyayakap ang buong daigdig. Mga kaibigan sa dao, tumulong kayo sa akin. Matapos ang isang malakas na sigaw, si Hongjun ay hindi rin nag-atubiling gawin ang lahat. Ang halaga ay sumugod sa daloy ng kapalaran. Ang iba pang mga Diyos ng kaguluhan ay handang isakripisyo ang lahat sa sandaling ito. Makikita ang walang katapusang kaguluhan mula sa lahat ng direksyon sa labas ng malawak na mundo. Biglang sumabog ito. Ang alon ng kaguluhan ay umabot ng bilyon-bilyong kilometro ang layo. Sa daloy ng kapalaran na ito, isang nakabibighaning labanan ang sumikla. Biglang ang buong malawak na mundo ay patuloy na nanginginig. Nagliliyab ang mga alon ng daan. Dapat muling bumagsak ang kapalaran ng mga shaman. Kahit ang katawan ni Pangu ay muling naging sira. Pangu, huminto ka. Ikaw ay bumagsak na. Bakit ka pa lumalabas? Ikaw ang nagbukas ng kalikasan. Gusto mo bang sirain ang kalikasan na ito? Patuloy na pinigilan ni Hongjun. Tingnan mo ang iyong mga inapo ng mga shaman. Kung ipagpapatuloy mo ang pagbibigay ng lakas kay Pangu, tiyak na magwawakas ang 12 ninuno ng shaman dahil sa iyo. At ang mga tao ay konektado na sa kapalaran ng mga shaman. Talaga bang nais mong masunog ang lahat? Parang narinig ko ang mga salita ni Hongjun. Tumingin si Pangu sa akin. Sa kadiliman, dalawang sinag ng liwanag ang tumutok sa akin. Sa sandaling ito, nagtagpo ang aming mga titig. Sa sandaling ito, nakita ni Pangu ang aking nakaraan at kasalukuyan. Gayon din, para bang nakita ko ang buhay ni Pangu. At lalo na ang pagbabago sa agos ng kapalaran kanina. Biglang may narinig na buntong hininga mula kay Pangu. Matapos ang malungkot na buntong hininga, makikita mong dahan-dahang umangat si Pangu at umabot sa taas ng bundok ng Busaw. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Hongjun. Agad na naintindihan ni Hongjun. Kung hindi siya makapagbigay ng katanggap-tanggap na paliwanag ngayon, mukhang talagang magdudulot si Pangu ng pagkawasak. Si Pangu, itigil na natin ang usapan ngayon. Si Chuyan ay maaaring maging guro ng lahing tao. Pagkatapos ng araw na ito, bawat isa ay may kanya-kanyang paraan. Huwag kang makialam. Kung hindi, mas pipiliin kong masira ang lahat. Ang boses ay umabot sa buong Hong Huang. Ang mga makapangyarihan ay nagulat sa narinig na ito. Talaga bang si Chuyan ay nagbigay ng pag-asa para sa lahing tao? Si Tong Tian ay ngumiti ng may kapayapaan. Tama nga ang kanyang prinsipyo. Ngunit nag-aalala si Nuwa. Guro, tumahimik ka. Si Hongjun ay labis na nagalit. Gusto niyang tingnan si Nuwa at patayin siya sa isang sulyap. Tingnan mo kung anong klase ng kalokohan ang nagawa mo. Piliting pigilin ang galit. Sabi ni Hongjun. Si Nuwa ay nagdagdag ng isang lahi sa malawak na mundo. Ang pagiging santo ay naging tiyak na. Pangu, ako ay umatras na. Huwag mo naman paulit-ulit na puwersahin ako. Nagkatagpo ang dalawang panig sa loob ng ilang sandali. Dahan-dahang naglalaho ang kalooban ni Pangu. Ngunit tumingin pa rin siya sa akin. Ang titig na iyon ay naglalaman ng napakaraming bagay. Nagsimula nang maghiwalay ang tunay na anyo ni Pangu. 12 anyo ang nahulog sa lupa. Nawala na ang tunay na anyo ni Pangu. Lumabas na ang 12 ninuno ng shaman. Ngunit sa oras na ito, ang 12 ninuno ay labis na matanda. Makikita na ang bundok na buhay ay muling bumalik sa dati nitong makapangyarihang anyo. Ngunit dahil sa pagkakahuli ng isang malaking bahagi ni Hongjun, at dahil sa pagkasunog ng kalooban ni Pangu, ang kapangyarihan ng bundok na buhay ay lubos na nabawasan. Ngunit kahit na ganito, hindi ito basta-basta maakyat ng sinuman. Nawala na rin ang Diyos ng kaguluhan. Si Hongjun ay bumalik sa anyo ng pinagmula ng daan. Ang kanyang mukha ay maputla at hindi matatag ang hininga. Ngunit patuloy pa rin siya. Isang kamay niyang inalog. Muling nabalot ng liwanag ang malawak na lupa. Galit na nakatingin siya sa akin. Tumingin muli sa lahi ng mga shaman. 12 ninuno ng mga anito, labis ang pagkukulang. Mukhang kailangan ng oras para makabawi. Sa maikling panahon, hindi na makakabawi. Tignan natin ang mga nilalang sa langit. Direktang nawalan ng malay ang 10 pinuno ng mga anito. Maraming malalakas na anito ang namatay sa kanilang pagsabog. Si Dong Huangtai at Dijon. Sa mga sandaling ito, masyadong marami si Kang Lao. Ang buong lahi ng mga demonyo ay bumagsak sa pinakababang antas. Tumingin tayo sa lahi ng mga tao. Isa-isa silang walang gana. Ang nakakatakot na kapalaran ay nahati ng bigla. Ngunit ang nakakagulat ay, ang kapalaran ng mga tao ay unti-unting nagsimulang tumaas. Ang mga demonyo ay halos sumuka ng dugo. Ano bang lahi ito? Hongjun, umakyat ng isang hakbang. Ang gintong liwanag ng langit at lupa ay bumagsak ng magulo. Sa laban na ito, malaki ang naging pinsala sa wuguang. Sa loob ng 10,000 taon, hindi magkakaroon ng malaking digmaan ang mga mangkukulam at mga aswang. Ang wuguang ay napinsala ng husto sa laban na ito. Ang ilog ng kapalaran ay masyadong magulo dahil kay Pangu. Kailangan ng tamang panahon ng langit upang muling ayusin ito. At ang kapalaran ng mga halimaw ay nauubos na. Kung maglalaban pa tayo, tiyak na matatalo ang mga halimaw. Ito ay labag sa plano ng langit. May nagawa si Nuwa sa paglikha ng tao at sa pag-ahon ng malawak na mundo. Maaaring si Nuwa ay isang banal. Pagkatapos magsalita,
Sa isang iglap, ang natitirang kalahating kabutihan ay direktang ipinasok ni Hongjun sa katawan ni Nuwa. Samantalang naguguluhan ang kapalaran sa oras na ito. Hindi pa malinaw ang daang langit. Maaga niyang inayos ang lahat ng pagbabago. Sa ganitong paraan, kapag naayos na ang daang langit sa mahabang agos ng kapalaran ng Honghuang, ang lahat ng hindi inaasahang salik ay magiging tiyak. Kahit na ako ay isang kakaibang nilalang. Basta't inayos ni Hongjun, sa huli ay magiging tadhana na hindi mababago. Nakikita ang langit na may gintong liwanag na bumabagsak, ang mga lotus ay namumukadkad. Maraming musika ng immortal ang umaalingaw-ngaw. Ang mga dragon ay lumilipad, ang phoenix ay sumasayaw, ang kilin ay nagdadala ng swerte. Sa kalangitan, ang gintong biyaya ay bumababa at nagdadala ng biyaya sa lahat ng bagay. Biglang tumaas ang aura ni Nuwa sa buong katawan. Diretsong bumasag sa hangganan ng Quasi-Santo. Isang hakbang tungo sa antas ng santo. Direktang ipinasok ang espiritu sa daan ng langit. Binabati si kapatid na Nuwa sa pagiging santo. Taking, Yuan Shai. Lahat ng pagbati mula kay Jain at Sonti. Binabati si kapatid na Nuwa sa pagiging santo. Ang Tongtian ay nagbigay ng pagbati. Ngunit ang tinanggap ay isang malamig na hininga mula kay Nuwa. Magandang araw, banal ng mga demonyo. Agad na nagmadali sina Dijun at Dong Huangtai. Si Nuwa ay kabilang sa lahi ng mga demonyo. Kapag naging banal si Nuwa, ang lahi ng mga demonyo ay magkakaroon ng proteksyon ng isang banal. Tunay nga, nakikita ang mga demonyo na halos ubos na ang kanilang kapalaran. Biglang sumabog ng walang katapusang liwanag. Tumaas ang kapalaran ng mga demonyo. Ito ay labis na nagbigay ng gulat sa mga makapangyarihang nilalang ng kalikasan. Tumaas ang kapalaran ng mga demonyo, na lumampas pa sa lahi ng mga shaman. At may mga banal na nilalang na pumipigil sa kapalaran. Sa katunayan, nakinabang ang mga demonyo sa pagkakataong ito. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding galit sa lahi ng mga shaman. Sumasamba sa banal. Lahat ng nilalang sa malawak na mundo ay lumuhod. Ang kapangyarihan ng banal ay kumakalat sa buong mundo. Ngunit may dalawang hindi inaasahang pangyayari. Ang lahi ng mga shaman at ang lahi ng tao. Hindi lumuhod si Hongjun. At lalo nang hindi maaaring lumuhod si Nuwa. Nawala ang ningning, si Nuwa ay naging santo. Nakapahinga si Nuwa ng maluwag. Matagal na siyang dumaan sa maraming pagsubok. Sa huli, naging santo rin siya. Pero sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Nuwa ng biglaan. Chuyan, sinaktan mo ako. Ang mga kondisyon noon, ay ikaw ang nagplano laban sa akin. Ang lakas ng loob mo. Hanggang sa oras na ito, doon lang nakapag-isip si Nuwa. Ngayon ko lang naisip ang dahilan kung bakit ko siya pinasagot ng 3 tanong. Ito ay para ipahamak si Nuwa sa buong buhay niya. Kaya siya mismo ang pumayag. At siya ay magiging banal. Maging tagapagtanggol ng lahi ng tao. Ngunit nagulo ang mga pangyayari. Hindi rin nakita ni Nuwa ang mga susunod na kaganapan. Ngunit nakita niya ang mga pangyayari bago at pagkatapos ng raid. Kapag siya ay nanumpa, tapos na ang lahat para sa kanya. Kahit na maging banal, ay kakainin siya ng ganap ni Chuyan. Dahan-dahan akong tumayo at mumiti. Bakit? Ngayon lang ako nakariyak. Ang tanga mo naman. Gusto mong makakuha ng benepisyo pero ayaw magtrabaho. Saan ka makakakita ng ganitong magandang pagkakataon? Nuwa, alam mo ba kung ano ito? Nagsasalita ka pa rin at nakikipagsabwatan. Gago ka. Sobra na ang pang-aapi mo sa Diyos. Habang sinasabi niya, si Nuwa ay papatukain na ng palad. Nuwa, tumigil ka. Galit na sigaw ni Hongjun. Sa oras na ito, lahat kayo. Paano ka makakagawa ng hakbang laban kay Chuyan? Gusto mo bang maulit ang pangu? Si Hongjun ay galit na rin sa akin. Sino ang makakapagsabi na itong taong ito ay hindi basta-basta magsasalita at magwawala? Halos mabago ang takbo ng kasaysayan. At halos magdulot ng pagbagsak ng kalawakan. Na ang mundong ito ay maaaring mapabilis ang pagdating ng walang hanggang pagbabago. Kung maaari. Si Hongjun ay talagang gustong sapukin ako. Ngunit pinigilan pa rin niya ang sarili at sinabi kay Nuwa. Ikaw ay naging banal na. Kung walang malaking bagay, huwag pumasok sa Honghuang. Ngunit maaari kang magbukas ng isang lugar ng pagsamba sa labas ng 33 langit. Guro, pagkatapos ay tumingin si Hongjun sa akin at sinabi, Chuyan, tumahimik ka na rin. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Nagsimula ng itapon ni Hongjun ang sisi. Ngunit paano ko ito tatanggapin? Ito ay isang napakalaking kaganapan. Wala akong kinalaman dito. Hindi ba't pinaplano ninyo ang laban sa aming lahi? Dapat pa nga kaming magpasalamat sa inyo. Chuyan, sobrang makulit ka. Bago pa makapagsalita si Hongjun, hindi na nakapagpigil ang mga disipulo sa ilalim. Sige, makulit na ako. Anong masama dito? Bakit? Gusto mo bang kumagat sa akin? Pigil na. Mukhang muling magaganap ang labanan. Agad na sinaway ni Hongjun. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, may 50 daan. Ang langit ay may 4 na siyam. Umalis ng 100 upang bigyan ang lahat ng nilalang ng isang linya ng pag-asa. Chuyan, ikaw ang nagbigay ng isang linya ng pag-asa para sa lahi ng tao. Magsisimula na ngayon. Maaari kang maging guro ng mga tao para sa mga tao. Kung nais mo, maaari ka ring pumasok sa aking paaralan. Upang maging ika-7 disipulo. Ngunit hindi mo maaaring baguhin ang takbo ng mga bagay. Kung hindi, tiyak na magdadala ako ng parusa mula sa langit. Ngunit ako ay ngumiti lamang. Talagang mahusay ang iyong plano. Agad akong tumutol. Hindi mo kailangan magbigay ng tulong sa hukbo ng mga tao. Ako ay para sa lahi ng tao. Higit pa rito, ako ang unang tao ng lahi ng tao. May responsibilidad akong magturo sa lahi ng tao. Walang dahilan para ikaw ay mag-alala. Alam ko ang mga ganitong tao sa Honghuang. Bawat isa sa kanila ay may 800,000 mata. Yung mga ganitong pakitang tao lang sa harap nila ay parang basura lang. Kaya mas pipiliin ko pang huwag tumanggap kahit isang piraso. Baka naman may masamang hawak na patunay. At saka, sinasara na rin nito ang pagkakataon ni Taiking na maging santo. Kung sakaling pilitin ni Taiking na pumasok sa lahi ng tao,
Huwag na kayong magtaka kung hindi magiging magalang si Chuyan. Pagkatapos ay magpatuloy siya sa pagsasalita. Maging disipulo mo ako. Sobrang iniisip mo. Lahat ng tao sa lahi ng Hong Huang ay parang dragon. Walang hanggan ang hinaharap na pag-unlad. Isang simpleng disipulo ng Dao ay hindi makakapagbigay kasiyahan. Anong karapatan mo para gawing disipulo ng Dao ang aming lahi? Hongjun, hindi ka naman gaanong kaakit-akit. Ang ganda naman ng pagkakaisip mo. Si Hongjun ay naginit-ngit at nakataas ang kilay. Hindi niya maaaring hindi alam. Ito ang dahilan kung bakit nais kong lumabas sa predestinasyon at maging pagbabago. Paano? May opinyon ka pa ba? Kung ayaw mong sumunod, sige, maghanda ka pa ng isa pang laban. Galit na galit si Hongjun, ang tatlong katawan ng Diyos ay sumasayaw. Ang ugat sa kanyang noo ay namumuo. Hongjun, makinig ka sa akin. Ang mga bagay ng tao, dapat ayusin ng mga tao mismo. Maayos na disiplinahin ang iyong mga alagad. Kung sino mang magtatangkang manghimasok sa mga tao, sino man siya, tiyak na wawasakin ko siya. Kahit na santo, hindi pwede. Magsalita ng matatag. Pagkatapos ng kanyang sinabi, bigla akong tumingin kay Jae Zonti. Pagkatapos ng muyo ay ang pag-akyat sa Diyos. Itong si Jae Zonti ay nagpaloko kay Dixin at nilait Sinwa. Ito ang nagdulot na ang tao sa panahon ng pagkakabuo ng Diyos ay naisip na walang emperador. Pagkatapos ay sinabi niya ng isa-isa. Kahit na ang mga bato at jade ay masusunog at ang kalikasan ay mababasag. Nang sinabi ko ito, walang katapusang galit ang sumabog. Ang matinding presyon ng daan ay tumama kay Hongjun. Nagalit si Hongjun at tila magagalit na. Sa wakas, naintindihan ko kung bakit nahuli ni Nwa ang kanyang buhok. Alam niyang nahulaan ko ang kanyang mga lihim. Piliting pinigilan ang galit at kumindat. Ganito ba? Siksing ay bahala na sa paraan niya. Kung talagang pipilitin mo, ang lahat ng sanhi at bunga ng tao mula ngayon, ikaw ang magdadala niyan. Mag-isip ka ng maingat. Ako ang ikapitong disipulo ng Purple Cloud Palace. Palagi kitang hinihintay. Walang emosyon si Hongjun. Ngunit medyo maputla. Naisa nang gawing tiyak ang lahat ng pagbabago. Ngunit sa ngayon, mukhang mahaba pa ang daan na ito. Sige na, tayo na. Ini ang sinabi ni Hongjun. At pagkatapos ay dinala ang mga disipulo sa Zixiang Palace. Bigla akong nagkaroon ng kakaibang inspirasyon at sinabi kay Tongchan. Kaibigan Tongchan, walang pag-asa ang Swanman Immortal Path. Mas mabuting mag-aral ng Pangu Dao. Kakaiba ang nakita mo kanina. Ang kalooban ng Dao ng Pangu ay ginawang aso si Hongjun. Si Hongjun ay natumba sa lupa. Lumiko siya at nagalit. Chuyan, tumahimik ka. Pagkasabi nito, isang kamay niyang inihampas. Lahat ay nawala. Akala ko may gagawin ka. Pero ang resulta ay nagbanta ka lang. Akala mo ba talagang natatakot ako? Tumingin kay Hongjun na kasama si Nwa. At ang iba pang mga disipulo na umalis. Ako rin ay nakahinga ng maluwag. At ang mga walang katapusang makapangyarihan ay unti-unting naglalaho. Ngunit sa kanilang mga isip, may mga balak silang itinataguyod. Kakaumpisa pa lang ng lahing tao sa Hong Huang. At nagdulot na ng ganitong nakakatakot na gulo. Kahit si Pangu ay lumabas na. Pati para sa lahing tao. Isinakripisyo ni Pangu ang pagkakataong baguhin ang agos ng kapalaran. Silaw ancestor ng Minghe. Si Yuanzi at iba pa. Nagsimula na rin ang mga matatandang ito sa kanilang mga plano. Si Chuyan, narinig ang boses ni Dao Kang. Si Dijiang, ang pinuno ng 12 ninuno ng manggagaway. Nabuksan na ang pagkakataon ng lahing tao. Maaaring umunlad ang lahing tao. Kung kinakailangan ng anumang tulong, maaaring pumunta sa templo ng ninuno. Gagawin ng aming lahi ang lahat. Upang mapanatili ang inyong kaligtasan. Talagang naantig ako sa mga salitang ito. Bagamat dahil sa dahilan ng Pangu. Ang mga shaman ay walang pag-imbot. Ngunit ito ay talagang isang malaking sanhi at bunga. Salamat. Kapag naayos ko na ang mga tao, tiyak na darating ako upang bumisita. Napakabuti nito. Kami ay nag-aksaya ng labis at hindi makapanatili ng matagal. Kailangan nating bumalik sa templo ng mga ninuno upang magpahinga. Pagkatapos sabihin yon, ang 12 ninuno ay dahan-dahang naglakad. Patungo sa bundok ng Buzhao. Lahat ng makapangyarihan ay umalis. Naiwan ang daang libong mga katutubong tao dito. Sa lupain ng silangang dagat, naguguluhan sa hangin. Mga kapatid, isang malakas na sigaw umabot ang aking boses. Ako'y nagbuka ng mga kamay at sumigaw. Sa laban na ito, ang ganda ng lahing tao ay ganap na naipakita. Sa laban na ito, nagsabi kami sa mga nilalang ng sinaunang panahon na ang lahing tao ay hindi dapat maliitin. Ang isang pagkakataon para sa lahing tao ay nakuha na. Ngunit kung makakaya ba itong mapanatili, kailangan pa rin ang inyong sama-samang pagsisikap. Isang gintong anyo ang dahan-dahang umakyat. Nagsimulang magtipon ang kapalaran ng mga tao. Lahat ng nilalang sa walang hanggan ay makinig sa akin. Chuyan, unang tao ng mga tao sa pinagmulan ng mundo. Ipinapahayag dito ang mga bagay sa buong mundo. Ako si Chuyan. Dapat akong maging guro ng lahing tao. Ang lahing tao ay aking poprotektahan. Ang lahing tao ay aking tuturuan. Habang ako'y nabubuhay, tiyak na paunlarin ko ang lahing tao. Wawasakin ang lahat ng hadlang sa pag-unlad ng lahing tao. Kapag ako'y namatay, tiyak na magiging kaluluwa ng tao. Nangangalaga sa kapayapaan ng tao magpakailanpaman. Langit, lupa, tao, espiritu, Diyos. Magkasamang saksi. Nang bumaba ang salita, biglang tumaas ang kapalaran ng tao. Paggalang sa guro ng tao, 10,000 daan ng mga tao na nagsisimula. Nagsimula ng umusbong ang kapalaran ng lahi. Ang naubos na kapalaran ay muling napunan. Sa iba't ibang dako ng malawak na mundo. Saan mang dako, maraming nilalang ang lumuhod sa akin. Ganap na umusbong ang kapalaran ng lahi ng tao. Halos sa isang iglap lamang. Ang naubos na kapalaran ng lahi ng tao ay agad na napuno. Binabati ang lahi ng tao sa kanilang pagkakalikha ng guro. Walang katapusang kapangyarihan ang bumati.
Ang kapalaran ng mga tao ay biglang umangat mula sa dating taas. Muli itong tumaas ng malaking bahagi. Ito ang isang pagkakataon na nakuha ng lahi ng tao. Ngayon, oras na para makuha ang gantimpala. Biglang sa paanan ng bundok ng buhay. Lokasyon ng dambana ng mga ninuno. Isang malaking liwanag ng ginto ang biglang sumiklab. Sa isang iglap, nagliwanag ng bilyong kilometro. Tumaas ang kapalaran ng lahi ng mga mambabansay. Tama nga. Ibinuhos ng lahi ng mga mambabansay ang lahat para tulungan ang lahi ng tao. Ngayon, umangat na ang lahi ng tao. Hindi ba't may benepisyo rin ang lahi ng mga mambabansay? Mula ngayon, magkakaugnay na ang kapalaran ng lahi ng tao at lahi ng mga mambabansay. Sa pagitan ng langit at lupa, kung nais pa ring galawin ang lahi ng tao, mukhang kailangan nilang mag-isip-isip. Ang lahi ng mga shaman ay hindi nais makipag-ugnayan kahit ng mga banal. Mas lalo na ang mga maliliit na ito. Ang mga makapangyarihan sa malawak na mundo ay naglalaway. Sa ganitong napakalaking kapalaran, kung ito ay ibibigay sa kanila, hindi ba't agad siyang magiging banal? Langit ng mga demonyo. Nang makita ni Dijun at Dong Huangtai ang eksenang ito, sila'y nagalit at nagwala. Sumpaing mga tao. Sobrang ganda lamang sa mga demonyo. Noong una, pinilit ng mga tao ang mga demonyo na manumpa. At higit pang pinutol ang pagkakataon ng mga demonyo na maging banal. Pagkatapos ay tinulungan nilang sirain ang Zutian Xingdao ng mga diwata. Diretsong pinaputukan ang kapalaran ng mga demonyo hanggang sa ubos na. Sa wakas, si Nuwa ay naging santo at napigilan ang kapalaran. Pero ang kapalaran ng tao ay biglang tumaas ng husto. Pakiramdam ni Dijun at ng Eastern Emperor Tei ay parang nasasaktan sa mukha nila. Kapatid na nakakatanda. Itong kapalaran ng mga tao. May koneksyon ako sa kanluran. Ang pag-akit kay Zonti ay nagdudulot din ng kasakiman. Ngunit hindi makagalaw, tanging laway ang umaagos. Ang dibdib ng Yuanxi ay namamaga. Isang mahina at maliit na lahi ng anay. Bakit sila may ganitong karaming kapalaran? Si Nuwa ay labis na nagalit at dumugo. Napakalaking kapalaran na ito. Diretso siyang nagpalaglag ng malaking bahagi. Kung sakaling kilalanin ng mga tao ang kanyang posisyon bilang banal na ina, lahat ng kapalaran ay magiging kanya na. Ngunit naantala ko yon, kaya't nakakuha lamang siya ng kaunting gantimpala sa paglikha ng tao. Talagang lalo akong kinamumuhian ni Nuwa dahil dito. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganito na lang ang mangyari. Ako'y naging banal. Dapat itong maibalik. Si Tongtian ay nakaramdam ng isang pag-angat sa kanyang espiritu. Ito ay kapalaran ng lahing tao. Nagulat si Tongtian. Hindi niya akalain na makakakuha pa siya ng benepisyo. Ipinagkaloob niya ang lahat upang ilatag ang Zuxian Sword Array. Tumulong sa lahi ng tao. Iyon ay may dahilan para sa lahi ng tao. Paano hindi makabawi ang lahi ng tao? At saka, sa laban na ito ng lahi ng tao, lalo pang pinatibay ni Tongtian ang kanyang doktrina. Ngunit ang huli kong salita ay nagpasimula ng pagdududa sa puso ni Tongtian. Mali ba talaga ako? Biglang umulan ng kidlat sa maliwanag na araw. Nakakita ako ng walang katapusang liwanag na ginto na bumabagsak patungo sa akin. Ang tanawing ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mukha ng mga makapangyarihan. Bakit ganito? Pati si Chuyan ay ganito na. Ang langit ay tila magbibigay pa ng gantimpala. Diyos ko, ang dami naman. Mas marami pa ito kaysa sa kabutihang ipinagkaloob ni Nuwa ng lumikha ng tao. Lahat ay nakatitig na nakanganga. Ngunit ako ay isang malamig na hininga. Kahit ang munting kabutihan ng langit ay hindi mo pwedeng maliitin. Mukhang pinapaniwala mo na ang sinasabi ko ay hangin lang. Pagkatapos nitong salita, ang walang katapusang kapangyarihan ng dakilang wastong panahon ay biglang nablas ng kidlat. Ang laki ng lakas ng loob mo. Nakita ko ang gintong higante sa itaas ng aking ulo na biglang nagbigay ng isang suntok. Umalis kayo. Ang mundo ay nanginig. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay agad kong pinagsama-sama sa isang suntok. Natakot ang lahat ng makapangyarihan at nagbago ang kanilang mukha. Paano naglakas loob si Chuyan? Biglang dumilim ang kalangitan. Mabigat ang ulap ng kulo. Parang gustong pumatay sa akin. Hindi rin ako papatalo. Ang gintong higante ay matatag sa kalangitan. Ang mga bagay ng tao ay dapat talakayin ng mga tao. Walang kailangan sa awa ng iba. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon ng kaunting pag-asa ang lahi ng tao. Kapag tinanggap na ang mga biyaya ng langit. Kaya sayang ang mga pagsisikap ng tao noon. Ang karma ng kalangitan ay parang pulbos. Habang kinakain, lalong nakakaadik. Hanggang sa huli, hindi na makaalis. Siyempre, mas marami ang sanhi at bunga. Ayon sa plano ng kalangitan, kapag tinanggap na ng tao ang karma na ito, kahit kaunti lang, talagang binibilang ng langit ang bawat isa. Matapos kong ipahayag ang dakilang kasaysayan, dala ang aking mga tao, umalis na kami. Bago umalis, tumingin ako sa huling grupo ng Nine Heavens Resting Soul. Matapos mag-isip ng bahagya, diretso kong kinuha ito sa kamay ko. Ninong hangin, produkto ng kalituhan. Hongjun, maghahanda ako ng sorpresa para sa iyo. Ang baybay ng East Sea ay napinsala ng husto dahil sa laban na ito. Nakikita ang basag na baybay ng East Sea. Ako'y huminga ng malalim. Mukhang kailangan pa nating pumunta sa Buzhou-shan. Kahit na malakas ang kapalaran ng tao. Pero mahina ang lakas. Kung bawat laban ay umaasa lang sa kapalaran ng tao. Kahit na ang tao ang pangunahing bida sa langit at lupa. Sa huli, mawawala rin ang lahat. Ayaw ko namang makita yon. At saka, ang mga nakaraang laban. Kahit na na-activate ang humanitarian Golden Dragon. Pero nagdulot din ito ng pinsala sa pundasyon ng tao. Kakailanganin ng matagal na panahon para makunan ito. Ang tao ay natural na huli ang paglitaw. Ngayon ay mas huli pa. Para sa isang pag-asa ng tao. Pinilit na bumaba ang humanitarian Golden Dragon ng projection. Kahit na nabuksan na ang pag-asa ng tao. Ngunit ang pundasyon ng pagkatao ay nasira. At hindi alam kung kailan ito muling magigising. Ngunit mabuti na lang. Sa ngayon ay panahon pa ng mga Wraith at Lich. Hindi pa ganap na naging banal ang mga santo. Kailangan lamang ng kaunting plano upang maibalik ito.
Mukhang ang panahong ito ng mga wraith at lich ay nakatakdang makilahok ang lahi ng tao. Bumalik ang isip ko at nagwagayway ako ng kamay. Tara, pumunta sa bundok ng buwang. Nagsimula ang malaking paglipat ng lahi ng tao. Sa isang iglap, ang walang katapusang mga tribo ay natakot at agad na umalis. Nakita ng mga makapangyarihan ang sitwasyon. Agad din silang nag-utos sa kanilang mga tauhan. Huwag na huwag silang saktan. Kahit sa mga kinakailangang pagkakataon. Dapat tayong magbigay ng tulong sa lahi ng tao. Sa isang banda, talagang natatakot sila. Ang hukbo ng lahi ng tao ay parang isang baliw. Sila ay direktang kasangkot sa labanan ng mga Diyos ng kaguluhan. Sa kabilang banda, nais din nilang makabuo ng magandang ugnayan. Sa katunayan, ang kapalaran ng lahi ng tao ay talagang kaakit-akit. Kaya't, sa aking paglalakbay, masasabi kong naging maayos ito. Kahit na may ilang ibang lahi na kusang tumulong. Ngunit lahat ito ay tinanggihan ko. Ito ang unang hakbang ng lahing tao sa malawak na mundo. Ito rin ang daan ng pag-angat ng lahing tao. Kailangan itong tapusin ng lahing tao mismo. Ang talas ng espada ay nagmumula sa paghasa. Ang bango ng plum blossom ay nagmumula sa matinding lamig. Kung walang malupit na pagsubok, paano magiging malakas ang mga tao? Paano sila magkakaroon ng karapatan na kontrolin ang kanilang kapalaran? Ang mga disipulo ay galit na galit. Guro, halos hindi makapagbanal ang disipulo dahil kay Chuyan. Dahil dito, nawala ang kalahating kapalaran ng disipulo. Umaasa kami na magtataguyod ka ng katarungan, Guro. Niwa ang unang nagsimula ng alitan. Kahit na siya ay naging santo na. Yung nasa puso niya na hangin. Ngunit hindi niya maayos na mapaliwanag. Ang kanyang nilikhang tao. Bakit hindi niya igagalang ang sarili bilang ina ng mga santo? Lalo na't nakikita niya ang nakakatakot na kapalaran ng tao. Kaya't mas lalo siyang nandidiri. Lahat naman ng mga yon ay sa atin na talaga. Sabi ni Taeking din. Guro, pagkatapos gumawa ng tao ni Nuwa, nararamdaman na ng mga disipulo na nasa kamay na nila ang pagkakataon na maging santo. Pero ang gawin ni Chuyan ay maaaring magdulot ng pagkasira sa pagkakataon nilang maging santo. Umaasa ako sa iyong matalinong paghatol, Guro. Nakikinig sa mga reklamo ng mga disipulo. Binuksan ni Hongjun ang kanyang mga mata at mabilis na tumingin. Ayos na. Tahimik. Binigyan ng pagkakataon ang sangkatauhan. Ito ang kanilang pagkakataon. Wala na kayong dapat pang sabihin. Ang mga salitang ito ay pinutol din ni Hongjun ang kanyang mga ngipin. At siya mismo ang sumubo at nagsabi nito. Ngunit ito ay naging isang katotohanan na hindi na mababago. Ngayon, ang kapalaran ng Hong Huang ay magulo. Kailangan ng hindi bababa sa 10,000 taon upang maayos ito. Sa panahong ito, ang Hong Huang ay magulo. Ngunit ito rin ay pagkakataon nyo upang maging mga santo. Pagkatapos ng 10,000 taon, lahat ng pagbabago ay magiging tiyak. Kailangan nyong maayos na hawakan ito. Ang salitang ito ay naglalaman ng labis. Sapat na ang mga pahiwatig ni Hongjun. Patuloy siyang nagsalita. Ngunit sa ngayon, ang pinakamalaking pagbabago ay ang lahing tao. Si Chuyan ng lahing tao ay isang kakaibang pagbabago. Nais ng Hong Huang na umunlad. Nais ninyong umunlad ang inyong sariling tradisyon. Hindi may iwasan ang kaugnayan sa lahing tao. Guro, ang ibig niyo bang sabihin na hindi kasing tuso si Yuan Shi tulad ni Taeking at wala ring kakayahan si Tong Tian? Si Hongjun ay maaari lamang sabihin na tiyak na uunlad ang lahing tao sa Hong Huang. Ito ay itinadhana ng langit. Ngunit ang paglitaw ni Chuyan ay nagdulot ng kaguluhan sa daloy ng kapalaran. Nais ni Chuyan na lumabas sa itinadhana. Lumabas sa 3 mundo at 5 elemento. Ang ganitong pagkilos ay tiyak na magdadala sa walang hanggan na pagbabago. Pagkarinig nito, agad na nagbago ang anyo ng lahat ng mga disipulo sa ilalim niya. Guro, may paraan bang makaligtas? Sabi ni Hongjun, hayaan ang lahat ng pagbabago at kakaiba. Bumalik sa nakatakdang estado. Ngunit nang sabihin ito, naramdaman ng mga disipulo na may mali. Ang tunay na layunin ni Chuyan ay tumalon mula sa nakatakdang estado. Naririnig lang ang sabi ni Hongjun na si Chuyan ay nagsama-sama ng kapalaran ng tao at pinapalakas ang kalooban ng tao sa pamamagitan ng sariling dugo ng akong magpapahayag na magdudulot ng maagang pakiramdam ng tao na magpapalabas ng gintong drago ng tao. Kung walang hindi inaasahang mangyayari kay Chuyan, siguradong siya ang magiging ama ng tao sa hinaharap. Ang impormasyong ito ay napakalaki. Lahat ay nauunawaan ang kahulugan nito. Guro, hindi pwede. Si Chuyan ay hindi dapat maging pinuno ng tao. Direktang tumutol ang Taeking. Santo Sinwa. Yuan Shai. Ang pagtutol kay Zunti ay ganoon din. Kapag naging tagapag-una ng tao si Chuyan, lahat ng bagay tungkol sa tao ay nasa kanyang kontrol. Kahit ang langit ay kailangang sumang-ayon bago makialam sa usapin ng tao. Lalo na Sinwa, dahil siya ay naging santo dahil sa tao. Kapag naging tagapag-una ng tao si Chuyan, delikado na rin ang sitwasyon. Maaari rin siyang maimpluwensyahan ni Chuyan. Guro, may paraan bang masolusyonan ito? Ang mga mata ni Hongjun ay nagliliwanag ng ginto. Kinuha ang kapalaran ng sangkatauhan. Huwag hayaan si Chuyan na maging pinuno ng sangkatauhan. Gawing tiyak ang lahat ng pagbabago para sa sangkatauhan. Sa tamang panahon, mawawala ang lahat ng problema. Siyempre, may isang sinabi pa si Hongjun na hindi pa niya nasasabi. Na ang 10,000 innate na tao ay mamamatay nang walang natira. O kaya'y sumali kayo sa inyong dawis na linya. Lahat ay napatigil sa paghinga. Mukhang magkakaroon ng ilang problema dito. Pero Guro, ang kapalaran ng tao ay konektado na sa mga mangkukulam. Kung laban sa tao, magdudulot ito ng pagkakadikit ng sanhi at bunga ng mga mangkukulam. Hindi kayang tiisin ng mga disipulo. Sa isipan ng mga disipulong ito, laging lumalabas ang kalooban ni Pangu. Sa sandaling bumaba ang tunay na katawan ni Pangu. Napakabagsik ng lakas na yon. Hindi ba't may karma? Kahit si Hongjun ay halos napatay ni Pangu. Ngayon, magulo ang kapalaran at hindi malinaw ang mga hiwaga ng langit. Basta't hindi labis. Ayos lang. Nang marinig ito, huminga ng maluwag ang mga tao.
Sino ang hindi makakaunawa sa hindi tuwirang mensahe ni Hong Jun? Hindi ba't malinaw na pinapahanap nila ang mga problema? Tandaan ninyo, pagkalipas ng 1,000,000 na taon, lahat ay magiging tiyak na kapalaran. Mabuti sanang samantalahin ito. Magsipag-alis na kayo. Tao ng langit. Manatili ka. Muli, binigyang diin ni Hong Jun na ang lahat ay dapat hindi maging tanga. Alam na ito. Sa loob ng 10,000 taon, basta't hindi labis ang ginagawa, ang langit ay magsasara ng isang mata. Sa huli, ang kapalaran ay magulo at nangangailangan ng oras upang ayusin. Magandang dahilan. At saka, magulo ang tadhana. Gawa ito ni Pangu. Walang kinalaman sila. Pero ang mga mangkukula ang nagdala ng lahat. Maaaring sabihin, hindi tumigil si Hong Jun sa kanyang plano kailanman. Umalis na ang iba pang mga disipulo. Tanging si Tong Qian lang ang nananatili, nakaupo pa rin. Tao, alam ng guro mo ang nasa isip mo. Tungkol sa pagtulong sa lahi ng tao noon. Hindi kita sisisihin. Ngunit ang kaguluhan ay nawasak na at ang kalikasan ay nabuo na. At ito ay mula sa katawan ng iyong ama na Diyos. Lahat ay naging tiyak na. Nagsimula ng manghutot ng damdamin si Hong Jun. Wala na akong magagawa. Talagang nag-aalala ako. Paano kung mapaloko ni Chuyan si Tong Qian? Kung ganito, magiging magulo ang lahat ng plano ko. Naiintindihan ko, mungkahi po ni Guru. Maraming salamat po sa paalala, Guru. Huan Jun ay sumagot ng isang tunog at nagsabi pa. Tulungan mong buksan ang isang pagkakataon para sa lahi ng tao. Naging konektado na rin tayo sa tao. Kung maaari lang, maaari ko silang mapayuhan. Sapagkat ang malaking pagbabago ay nangyari na. Kung pipilitin mong baguhin ang takbo nito, makakasira ito sa kalikasan. At magdudulot ito na ang walang katapusang mga nilalang sa prehistoriko ay mag-evolve sa kaguluhan. Nakita niya si Hong Jun na naglabas ng isang piraso ng Hongmen. Ang kulay lila ay unti-unting lumilipad papunta sa langit. At nagsabi pa, may pagmamahal ang langit. Hindi nito kayang panoorin ang mga buhay sa daigdig na nagdurusa. Ibinibigay mo ba ang enerhiya ng Chaos na ito sa kanya? Para maging ikapitong disipulo sa ilalim ng aking pamadre. Iniingatan ko siya. Hanggat ang tao ay hindi magbabago sa malaking takbo. Ang katarungan ng langit ay patas. Hindi pipigilin ng langit ang pag-unlad ng tao. Nagbago ang ekspresyon ni Tong Qian. Bakit naman ang usok ng Hongmen? Sabi nila na naipamahagi na ito lahat. Bakit mayroon pa? Ngunit hindi pinansin ni Hong Jun ang gulat ni Tong Qian. Hinawakan niya ito ng isang kamay. Walang katapusang batas ng kalangitan ay nagpakita. Sa wakas, nagtipon ng isang tambol. Agad na ang tambol ng Purple Fragrance Palace ay naging 7. Sa parehong oras, ang daloy ng kapalaran ay nagbago rin. Nais ni Hong Jun na samantalahin ang kabuluhan ng kapalaran sa loob ng 10,000 taon. Hanggat maaari, gawing tiyak ang lahi ng tao. Upang makamit ang layunin, hinayaan ni Hong Jun na ilabas ang Hongmeng Purple Key. Tiyak na magagalit ang mga buhay sa Genesis. At ang mga mapanganib na tao ay magpapakita ng aksyon. Para na rin itong nagtatanim ng patibong sa mga tao sa Genesis. Samantala, sa isang iglap, napansin ni Tong Qian na nasa gitna na siya ng Chaos. Ang Hongmeng Wood Key ay umiikot sa kanyang kamay. Ngunit mas marami ang nasa isip. Kailangan bang talikuran ang pamana ng Amang Diyos? Kung talikuran ko, sobrang nahihiya ako sa Amang Diyos. Kung hindi ko talikuran, ngunit ang walang katapusang mga nilalang sa kalikasan ay magiging kaguluhan. Sa katunayan, ang kalikasan na ito ay nagmula sa katawan ng Amang Diyos. Patuloy na nag-isip. Hindi ko alam kung paano siya nakabalik sa Hong Huang. Tinitignan ni Hong Jun sa Purple Cloud Palace ang lahat ng ito. Bahagyang umiti ang kanyang labi. Chuyan, sa huli, hindi ka makakataka sa aking kamay. Dahan-dahang lumilipas ang oras. Isang siglo ang lumipas sa isang iglap. Habang nasa gitna ng malaking migrasyon ng tao, dumami na rin ang bilang ng mga tao. Patuloy kong pinapalakas ang diwa ng mga tao. Sa oras na ito, ang buong lahi ng tao ay nagkakaisa. Sa araw na ito, biglang nagliwanag ang paanan ng bundok ng Wuzhou. Maraming makapangyarihan ang nabigla. Kahit si Hong Jun ay nagulat. Sa isang sulyap, nagbago ang kanyang mukha. Bakit ganito? Bakit nagbago ang mga tao? Sa paanan ng bundok ng buhay, biglang may isang nakakatakot na gintong liwanag na sumiklab patungo sa langit. Sa likod nito, parang may dragon at ibon na naglalaro. Ang buong mundo ay nagulat. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari? Walang hanggan na kapangyarihan, mabilis na pag-project. Kahit sinuwa mula sa 33 langit. Ang mga banal ay nagbago ang anyo. Makikita sa paanan ng Buzu Mountain. Maraming tao ang nagtipon. Agad na nagdulot ito ng inggit kay Nwa. Sumpa. Ang lakas ng swerte. Sa loob ng isang siglo, ang mga tao ay naglakbay, nagpalago, at nagsimula ng buhay. Naabot na nila ang daan-daang libo. Kasama na ang mga matatanda at mga bata. At pati na ang mga nagdadalang tao. Ngunit ang 10,000 likas na tao ay nananatiling walang pagbabago. Bumabata pa rin sila tulad noon. Hindi nakapagtataka kung bakit ang langit ay may mga plano. Namatay ang 100,000 katutubong tao. Walang katutubong kayamanan ang mga tao. Ngunit mayroon namang 100,000 katutubong tao na nilikha ng lupa ng 9 na langit. Ang katutubo ay may dalang kapangyarihang supilin ang kapalaran ng tao. Kung hindi namatay ang 100,000 katutubong tao, kahit ang kayamanan ng tao na Qing Tongyin ay kailangang umalis. Kaya't, dapat mamatay ang 100,000 tao ng lahing tao. O kaya ilumipat sa ilalim ng mga banal. Makikita ang 100,000 tao ng lahing tao sa itaas. Ang liwanag ng ginto ay nagliliwanag sa buong kalikasan. Napakalakas na kapalaran. Bakit biglang tumaas ng ganito ang kapalaran ng lahing tao? Diyos ko, ang kapalarang ito ay lumampas pa sa lahing Wushu. Mas lalampas pa sa mga demonyo.
Sila ay may santo na nakaupo. Maraming makapangyarihang tao ang humanga. Sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan, 12 mga ninuno ng mga mangkukulam ay nagpapahinga. Ngunit biglang nakaramdam ng isang puwersa na pumasok. Pagkatapos ay naramdaman lamang na ang dating kulang na katawan. Sa sandaling iyon ay parang tagtuyot na nakatagpo ng ulan. Ang kapangyarihang matagal nang nawala ay muling bumalik sa katawan. Anong nangyayari? Bumalik na ang aking kapangyarihan. Kuya, parang bumata ka. 12 ninuno ang labis na natutuwa. Ngunit bigla na lang akong nakaramdam ng lindol. Anong nangyayari? Baka naman muling umatake ang lahi ng mga demonyo. Lumabas at tingnan. Lahat sila ay tumakbo palabas upang tumingin. Ngunit bigla silang natakot ng labis. Dumating na ang lahi ng tao sa bundok ng buwang. Hindi pa ito umabot ng 100 taon, di ba? Tumingin sa napakaraming tao sa harapan. Nabigla rin ang lahi ng mga shaman. Noong panahon ng malaking paglipat ng mga tao, aktibong tumulong ang lahi ng mga mangkukulam. Ngunit lahat ay tinanggihan ni Chuyan. Sa magandang pangalan, ito ay pagsasanay. Dito lang nagpa siya ang lahi ng mga mangkukulam na huminto. Hindi inaasahan na sa loob lamang ng 100 taon. Ang pagbabago ng lahi ng tao ay talagang napakalakas. Ganoon din ang lahi ng mga demonyo at ang langit. Si Dijun at Dong Huang Tai ay labis na nagalit nang makita ito, na halos umiyak sa galit. Sumpain lahi ng tao. Sinasalungat ko ito. Gusto ni Dijun at Dong Huang Tai na agad nalipulin ang lahat ng tao. Ang kapalaran ng lahi ng tao ay nangingibabaw sa lahi ng demonyo. At ang kapalaran ng lahi ng mga shaman ay tumaas din dahil sa lahi ng tao. Paano nila ito matitiis? Kailangang mamatay ang mga tao. Kailangan nating maghanap ng paraan para patayin ang mga tao. Kung hindi, tiyak na matatalo ang aming lahi. Habang lahat ay nagulat, biglang may naisip si Taiking. Dumating na ang pagkakataon. Panahon na upang ako'y maging banal. Agad siyang naging isang sinag ng liwanag at tumakbo patungo sa bundok ng Buzhaw. Gayon din, si Hongjun ay nagbago rin ang mukha. Napakalakas ng kapalaran ng lahing tao. Isang hakbang na lampas sa mga lahi ng Wraith at Lich. Hindi maganda. Magkakaroon ng pagbabago sa pangunahing tauhan ng kalamidad ng Wraith at Lich. Tao ng langit, tulungan mo ako ng isang kamay. Ang kapangyarihan ng paglikha ay agad na naging lakas ng batas. Sama-samang pumasok sa daloy ng kapalaran gamit ang lakas ng langit upang supilin. Kapag ang kapalaran ng tao ay tunay na umusbong, ang salot ng mga Wraith ay tiyak na magiging pagsasama ng lahing tao at lahing Wraith laban sa lahing demonyo. Sa huli, ang lahing demonyo ay mawawala. Ang lahing Wraith at lahing tao ay usbong. Ang resulta ay hindi lamang mawawala ang kalooban ni Pangu. Putulin ang karma ni Pangu. At mapapalitan pa si Pangu ng muling pagkabuhay. Kung talagang ganoon, lahat ng plano ng langit ay nauwi sa wala. Gayon din, nakita rin ni Hongjun ang dahilan sa pamamagitan ng ilog ng kapalaran. Ah, ganoon pala. Tapos na ang malaking paglipat ng mga tao. Ang kapalaran ng lahat ng ito ay dapat nakainwa. Talagang walang silbi. Dapat sana, pagkatapos likhain ninwa ang tao, ay ininatan ang sangkatauhan ng maraming taon. Ang kapalaran ng tao ay magiging kainwa. Pagkatapos, ang Taiking ay nagturo sa sangkatauhan at kinuha ang kapalaran ng tao. At nagtatagpa ng relihiyong tao. Ganap na pinigilan ang kapalaran ng tao. At isang araw, ang 5 banal ay ganap na pinatay ang kapalaran ng tao. Ganap na naihulog ang tao sa kailaliman. Sa huli, natapos ito sa digmaan ng pagpapahid ng Diyos. Ang haring tao ay naging hari ng langit. Mula noon, ang tao ay naging pounds ng langit. Ngunit sa sandaling ito, dahil sa akin, lahat ay nagbago. Sa gitna ng gintong ilog ng kapalaran, ipinakita ni Hongjun ang kanyang buong lakas upang pigilin ang sitwasyon. Ang mga alituntunin ng langit ay naglabas din ng buong lakas. Sumpa, bakit napakahirap gawing tiyak ang lahing tao? Ramdam din ni Hongjun na ito ay mahirap. Ang ideya na gawing tiyak ang lahing tao sa isang iglap ay talagang imposibleng mangyari. Sige na, sige na. Kailangan munang mapanatili ang katatagan. Bago tayo magplano ng dahan-dahan. Ang dugo ay sumabog sa ibabaw ng Diyos ng kapalaran. Pagkatapos, diretsong itinapon ni Hongjun ang Diyos ng kapalaran. Patungo sa ilog ng kapalaran. Ibigay mo sa akin ang dakilang kapangyarihan upang pilitin itong mapanatili. Sa wakas ay naging matatag ang ilog ng kapalaran. Talagang nasaktan si Hongjun. Sobrang nagalit ang aking upuan. Para sa kapalaran ng mga tao, napilitan akong ilabas ang wangday ng paglikha upang pigilin ito. Chuyan, maghintay ka sa akin. Para sa kapalaran ng mga tao, nagsakripisyo si Hongjun para sa wangday ng paglikha. Pero magagawa ko lang ay manatili sa katatagan. At ang pagkakaroon ng bahagi ay nagiging tiyak na para sa tao. Samantala, ang kapalaran ng tao ay tumaas din ng husto. Nabuhos ko ang isang malakas na dugo. Anong nangyayari? Biglang tumaas ang kapalaran ng tao. Dapat ay palalakasin ko pa ang sarili ko. Bakit ako naguguluhan sa aking dibdib? Hindi ba't may problema na namang lumitaw? Isang sigaw ng dragon ang umabot. Agad akong nakaunawa. Hongjun. Sumigaw siya ng malakas sa langit. Ako'y nagpakawala ng walang katapusang pagpatay. Paano ko hindi malalaman na ito ang kapalaran ng lahi ng tao na pinamumunuan ni Hongjun? Isang dambuhalang gintong nilalang ang biglang tumayo. Ibagsak mo ako. Isang suntok ang ibato. Nais kong basagin ang mga harang at sumugod sa ilog ng kapalaran. Ngunit walang nagawa at bumalik na lang. Shit! Walang banal na tao sa tao. Walang tao ang makalalabas. Talagang nakakabahala. Isang malakas na suntok ang bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, ang paligid ay yumani. Kasabay nito, isang anino ang mabilis na sumugod. Ako si Taiking. Unang disipulo ng daan. Ngayon ay magtuturo. Agad akong nagalit at nagwala na parang nilagyan ng langis ang apoy. Taiking, hindi ka makapaniwala na manghihimasok ka sa lahi ng tao. Naghahanap ka ng kapahamakan. Agad kong pinutol ang sinasabi ni Taiking sa galit. Kasabay nito, isang kamay ang bumagsak mula sa langit. Ang nakakatakot na kapalaran ng lahi ng tao ay biglang sumiklab.
Makitang ang langit ay puno ng kadiliman. Diretsong na niyang kinuha. Hindi maganda. Napakaputi, nagbago ang ekspresyon. Sa sobrang emosyon, nakalimutan niya ang sarili. Ngayon lang naalala na may tao pa rin sa mundo at ako. Mabilis na umiwas. Pero ang kapalaran ng tao ay talagang sumabog. Diretso akong pinatumba ng isang sampal. Chuyan, tumigil ka. Naghahanap ako ng paraan para ilabas ang galit ko. At bigla na lang may nagdala ng unan. At saka, naintindihan ko. Dumating na ang pagkakataon para maging banal. Mabilis na lalabas ang mga guro ng Xing. Hindi ba't ganito? Malapit nang dumating ang 5 banal sa isang araw. 5 banal sa isang araw. Mukhang walang kinalaman sa tao. Sa totoo lang, lahat ay may kaugnayan. Hindi ko papayagan na lokohin ang tao. Kung ganito nga, kaya nga, alisin si Taking.